Sa isang sulok ng lungsod kung saan ang liwanag ng araw ay madalas natatakpan ng makakapal na usok ng mga sasakyan, namumuhay si Benjo. Isang batang palaboy na 7 taong gulang pa lamang, ngunit marunong nang magbanat ng buto para mabuhay. Manipis ang kanyang t-shirt na may mga butas na tila ba naging saksi sa bawat hirap na pinagdaanan niya sa kalsada. Malalim na ang kanyang mga mata. Ngunit nananatili rito ang pag-asa. Isang pag-asang makalampas sa bawat araw kahit walang kasiguruhan ang bukas. Madalas ay sa gilid ng plaza siya namamalagi, hawak ang ilang pirasong basahan na itiniinda niya sa murang halaga. Nakaugalian na niyang maglakad tuwing umaga habang hawak ang lumang lata ng gatas na ginawang alkansya. Minsan ay may dumadaan at nagbibigay ng barya. Ngunit mas madalas, hindi siya napapansin ng mga abala at nagmamadaling tao. Sa mga sandaling ito, ang tangi niyang kaagapay ay ang kanyang kabaitan. Lagi siyang handang tumulong sa kapwa, lalo na sa mga matanda at mas maliliit na bata na kapwa rin palaboy. Kapag may natirang pagkain, hindi niya ito ipinagdadamot. Palaging naghati, lalo na gutom ang kanyang mga kaibigan. Isang umaga, habang abala si Benjo sa pagwawalis ng paligid ng plaza, kapalit ng kaunting barya mula sa isang manang, napansin niyang may paparating na isang matandang lalaki na suot ang mamahaling Amerikana at sinturon na kumikislap sa araw. Kilala ang matanda sa buong barangay, si Don Ernesto, isang milyonaryo na napabalitang may-ari ng ilang gusali at negosyo sa Maynila. Sa tuwing dumadaan ito sa plaza, napapatingin ang lahat. Hindi dahil sa paghangang dala ng kanyang yaman, kundi dahil sa kanyang kasungitan at kakuriputan. Wala siyang pakialam sa mga pulubi at mas madalas pa siyang magsalita ng masasakit kaysa ngumiti. "Tabi! Tabi dyan mga batang sagabal!" Sigaw ni Don Ernesto habang pinapaspas ang kanyang tungkod sa sementadong daan. Ang mga bata, kahit hindi pa siya kalapit, ay agad na nagtatakbuhan at umiilag. Ngunit si Benjo, na may hawak-hawak na timba ng tubig, ay hindi napansin ang pagdating ng matanda. Sa pagmamadali niyang iwali sa mga tuyong dahon, nabangga niya ang gilid ng matanda, dahilan para matapon ang tubig sa mamahaling sapatos nito. "Ay naku po, pasensya na po lolo," agad na usal ni Benjo, nanginginig sa takot habang pinupunasan ng basahan ang sapatos ng matanda. Ngunit lalo lamang nag-init ang ulo ni Don Ernesto. "Walang hiya kang bata ka! Alam mo bang mas mahal pa ang sapatos ko kaysa sa buhay mo? Layas!" Pasigaw na sagot ng matanda habang pinandidirihan si Benjo. Nanlumo si Benjo, ngunit hindi siya nagalit. Sa halip, nagpatuloy siya sa paghingi ng paumanhin. "Hindi ko po sinasadya, lolo. Sorry po talaga. Kung gusto niyo po, lilinisin ko pa ulit." Hindi na sumagot si Don Ernesto. Bagkus ay mas mariin pang tinadyakan ang lumang lata ni Benjo. Tumilapo ng mga barya at kumalat sa kalsada. Tinawanan ito ng ilang nagmamasid na mayayamang batang naglalaro malapit. Ngunit hindi ito pinansin ni Benjo. Yumuko siya at inipon isa-isa ang barya, kahit pa ang ilan ay sadyang tinapakan ng iba. Sa kabila ng matinding kahihiyan, tinapik ni Mang Tomas, isang matandang palaboy na kaibigan ni Benjo, ang balikat niya. "Huwag mong masyadong dibdibin, Benjo. Ganyan talaga yung iba, hindi nila nakikita ang hirap natin." Pero mababait pa rin ang iba sa paligid. Napangiti si Benjo kahit bahagyang namumuo ang luha sa mga mata niya. "Ayos lang po, Mang Tomas. Sanay na po ako. Basta importante, hindi ako nananakit ng kapwa." Sa kabila ng lahat, hindi pa rin sumuko si Benjo. Nang sumunod na araw, muling bumalik si Don Ernesto sa plaza. Nakasalubong niyang muli si Benjo, na ngayon ay nakangiti pa rin habang nagtitinda ng basahan. "Lolo, gusto niyo po bang bumili? Para po malinis ang sapatos ninyo." Alok ni Genjo, puno ng pag-asang sana'y mapansin ng matanda ang kanyang pagsusumikap. Ngunit nagkibit balikat lamang si Don Ernesto at patuloy na naglakad palayo. Iniwan si Benjo na nakataas pa rin ang kamay, may hawak na basahan. Naging ugali ni Don Ernesto ang pagdaan sa plaza tuwing umaga at tuwing nakikita niya si Benjo. Tila ba lalo pa siyang nainis. "Hindi ka ba napapagod sa kakalapit sa akin?" Minsan niyang tanong kay Benjo. "Hindi po lolo, baka kasi isang araw kailangan niyo po ng tulong ko," sagot ni Benjo.
May halong biro ngunit tapat ang mga mata. Natigilan si Don Ernesto. Ako? Kailanganin ng isang tulad mo? Imposible. Sabay talikod at mabilis na nilisan ang lugar. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ng ilang nagtitinda sa paligid ang pagkakaiba ni Benjo sa ibang mga palaboy. Si Aling Marita, isang tinderang nagbebenta ng lugaw malapit sa simbahan, ay napalapit kay Benjo. Benjo, halika rito. May tira akong lugaw. Kumain ka na. Tawag niya sa bata tuwing tanghalian. Hindi lang si Benjo ang pinapakain ni Aling Marita, kundi pati ang ilan pang batang lansangan na kaibigan ng bata. Salamat po, Aling Marita. Hindi ko po makakalimutan ang tulong niyo. Nakangiting sabi ni Benjo habang sabay silang kumakain sa gilid ng tindahan. Hindi mo kailangan magpasalamat, anak. Basta lagi kang mabait at masipag, siguradong may magandang mangyayari sa iyo. Payo ni Aling Marita. Lumalim ang gabi at si Benjo ay naglalakad pa uwi sa ilalim ng tulay. Dala-dala ang natitirang basahan at ang latang halos wala ng laman. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagod at sakit, nananatili pa rin ang liwanag ng pag-asa sa kanyang mga mata. Sa isip niya, balang araw, magkakaroon din siya ng pagkakataong magbago ang kanyang buhay. At sa likod ng bawat ngiti niya, hindi niya alam na sa kabila ng pagkasuklam ng matandang milyonaryo, darating ang araw na sila rin ang magtatagpo ng landas at magbabago ang tadhana ng isa't isa. Bago pa man sumikat ang araw, nagising na si Benjo sa malamig na ihip ng hangin sa ilalim ng tulay. Katabi niya ang ilang mga kaibigan. Si Ige na palaging bitbit ang paboritong lata ng sardinas, si Rosalie na nakabalot sa lumang kumot, at si Buboy na mahilig mangarap ng mataas. Sa kabila ng kawalang katiyakan ng kanilang pamumuhay, pinili nilang maging masaya sa bawat araw na lumilipas. Isang masayang kwentuhan ang nagsilbing almusal nila tuwing umaga, lalo na kapag may nahahanap silang mumunting rason para ngumiti. Ano, Benjo? May plano ka na bang mag-aral? Tanong ni Buboy, habang tinitikman ang nilagang itlog na bigay ng isang mamang driver na napadaan. Siyempre, gusto ko sana, pero hindi ko alam kung paano. Wala naman akong birth certificate. Wala rin akong magulang na pupunta sa enrollment. Sagot ni Benjo, kasabay ng pagbuntong hininga. Basta ako, balang araw, magkakaroon din ako ng sariling bahay. Ayoko nandito lang natutulog sa ilalim ng tulay. Sabi ni Rosalie, pinupunasan ng luha habang ngumimiti. Habang ang iba ay nag-iisip ng malayo, si Benjo ay palaging nakatuntong sa realidad. Kahit anong pagsusumikap, parang imposibleng mabago ang buhay nila. Ngunit hindi siya sumusuko. Sa kalsada, napakaraming hamon. May mga araw na halos walang laman ang sikmura nila. Kaya't kadalasan, nagtutulungan silang magkakaibigan. Kung anong meron si Benjo, hinahati niya sa iba. Kapag siya naman ang nangangailangan, hindi rin siya pinababayaan ng grupo. Minsan, habang naglalakad si Benjo papunta sa palengke upang magbenta ng basahan, nadaanan niya ang ilang gwardya na parang may hinahanap. Hoy, mga bata! Bawal dito! Hindi ito tambayan ng mga katulad ninyo, sigaw ng isa, habang hinahabol ng tingin ang bawat kilos nila. Mabilis na nagtakbuhan ang mga bata. Sanay na sila sa ganitong sitwasyon. Alam ni Benjo na sa bawat sulok ng syudad, laging may mga taong titingin sa kanila na parang walang halaga. Pero pinipilit niyang magpasalamat sa mga pagkakataong kahit paano, may ilang tao pa rin ang nakikita ang mabuti sa kanila. Sa palengke, magiliw siyang tinanggap ni Aling Marita. Benjo, halika, kulungan mo ako magbuhat ng mga gulay, tawag ng matanda. Kapalit ng simpleng pagtulong, may libreng almusal siyang natatanggap. Tuyo at kanin na niluluto mismo ni Aling Marita sa gilid ng kanyang pwesto. Sa bawat kagat niya ng tuyo, nararamdaman ni Benjo ang init ng pagmamalasakit. Malayo man sa marangyang buhay, natuto siyang magpasalamat sa munting biyayang natatanggap. Kahit mahirap ang buhay sa lansangan, may malalalim na samahan na nabubuo. Tuwing gabi, nagsasama-sama ang magkakaibigan sa ilalim ng tulay, nagkukwentuhan ng mga pangarap at natutunan sa araw-araw. Benjo, ikaw ang pinakamasipag sa atin. Hindi ako magtataka kung balang araw, maging boss ka rin. Biro ni Ige, habang sabay-sabay silang nagtatawanan. Minsan nga naiisip ko, gusto ko talagang maging doktor.
para makagamot ako ng mga taong tulad natin na walang perang pangpatingin. Wika ni Benjo. Pinipilit gawing biro ang pangarap kahit alam niyang mahirap itong abutin. Sa kabila ng malalalim nilang pangarap, mas madalas ay dumadaraan sila sa pagsubok. Isang gabi, habang natutulog sila, biglang dumating ang ilang grupo ng binatilyo na tila nag-e-enjoy sa pang-aalipusta sa mga mahihirap. Mga dagang kalye, umalis kayo dito! Sigaw ng isang matangkad na binatilyo, sabay hagis ng plastik na may lamang tubig sa direksyon ni Benjo. Nabasa si Rosalie at natumba ang hawak niyang lata ng barya. Hindi napigilan ni Benjo ang sarili at tinulungan si Rosalie. Hayaan mo na sila, huwag nating pansinin. Mas mahalaga, magkasama pa rin tayo. Marahang wika niya habang pinupunasan ang basang damit ng kaibigan. Nagpatuloy ang gabi sa katahimikan, ngunit dama ang kiot ng pagkadismaya sa puso ng mga bata. Gayunpaman, pinili ni Benjo na manatiling matatag at mapagkumbaba. Basta magkakasama tayo, kakayanin natin to, pangako niya sa grupo. Lumipas ang mga araw at bagamat paulit-ulit ang pansubok, unti-unting natutunan ni Benjo ang mga aral ng buhay. Tuwing may tirang pagkain sa karinderya ni Aling Marita, ipinapasa ito sa kanila. Minsan naman, may mga mamimili na nagbibigay ng luma nilang damit. Sa bawat tulong na natatanggap nila, hindi nakakalimot si Benjo na magpasalamat at magbahagi. Sa kabilang banda, nananatiling palaisipan kay Benjo kung paano pa niya mapapaangat ang sarili. Isang araw, habang naglalakad siya papuntang plaza, nakita niyang muli si Don Ernesto na nakaupo sa bangko at abala sa pagbabasa ng diaryo. Sa kabila ng galit ng matanda sa kanya, hindi nag-atubiling ngumiti si Benjo. Magandang umaga po, Lolo, bati niya, ngunit hindi siya pinansin. Ngunit ang simpleng pagbati ni Benjo ay napansin ni Aling Marita. Benjo, hindi ka pa rin sumusuko, ano? Tanong ng matanda, sabay abot ng supot ng tinapay. Hindi po, baka balang araw, magbago rin ang tingin ng mga mayayaman sa mga katulad natin. Sagot ni Benjo, habang maingat na tinikman ang tinapay na binigay ni Aling Marita. Sa mga simpleng tagpo ng buhay, nadarama ni Benjo na kahit mahirap ang kalagayan nila, may saysay pa rin ang bawat araw na lumilipas. Lalo siyang nagpursige na mag-ipon ng kaunting pera, umaasang balang araw magagamit niya ito para makapag-aral o makahanap ng trabaho. Habang papalapit ang gabi, bumalik si Benjo sa ilalim ng tulay, dala-dala ang munting kinita at ilang pirasong tinapay para sa mga kaibigan. Oh, Rosalie, sayo na to. Para hindi ka magutom bukas. Sabay abot ng tinapay sa batang babae. Salamat, Benjo. Almo, parang ikaw na talaga ang kuya namin dito. Nakangiting sagot ni Rosalie habang sabay-sabay nilang tinikman ang mga biyayang dumaan. Sa kabila ng lahat ng paghihirap, nanaig sa grupo ang pagkakaibigan, malasakit at pag-asa. Ang bawat gabi ay patuloy na naging paalala na kahit sa gitna ng dilim, may liwanag na sumisilip. Liwanag na dala ng kabutihan kahit gaano kaliit. At sa tahimik na sandaling iyon, nanalangin si Benjo na sana, bukas, may panibagong pagkakataon na dumating. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng batang gaya niya na lumalaban sa gitna ng kalsada. Habang tahimik na nagbubukang liwayway sa siyudad, tabala naman sa kabilang panig ng mundo si Don Ernesto sa loob ng kanyang malawak at mamahaling bahay. Sa edad na 72, walang araw na lumilipas na hindi niya tinitingnan ang kanyang mga papeles, kontrata at investment portfolio. Nakasanayan na niyang gumising ng maaga para subaybayan ang galaw ng negosyo, ngunit nitong mga nagtaang buwan, may pagbabago na siyang nararamdaman sa sarili. Minsan, bigla na lang siyang pinupulikat sa ulo, nauubo ng walang dahilan at nararamdaman ang pagkahilo kahit nakaupo lamang. Isang umaga, habang nagkakape si Don Ernesto sa balkonahe, biglang sumakit ang ulo niya. Napabitaw siya sa hawak na tasa at muntik nang tumapon ang mainit na kape sa puting tablecloth. Aba, ano ba to? Lagi na lang sumasakit ang ulo ko. Bulong niya sa sarili, nangingilid ang pawis sa noo. Pagsilip ng isang kasambahay, napansin ang nanlalata niyang katawan. Sir, baka po dapat magpatingin na kayo sa doktor.
alalang suhestyon ng kasambahay. Ano nga ba? Hindi ako mahina. Malakas pa ako sa kalabaw. Trabaho lang yan. Wala sa dugo ko ang magkasakit. Mataray na sagot ni Don Ernesto, pilit tinatago ang tanyang panghihina. Simula noon, napansin ng lahat sa bahay na lalong tumindi ang pagiging bugnutin at mainitin ang ulo ng matanda. Madalas siyang sumigaw sa mga kasambahay kahit sa maliliit na bagay at halos hindi na lumalabas ng bahay kundi para sa mahahalagang meeting lamang. Ano ba naman yang linis ninyo? Bakit parang mausok dito sa sala? Sigaw niya isang umaga nang dumating siya mula opisina. Agad namang nagtulungan ang mga kasambahay na linisin ang paligid, pero hindi ito napansin ng matanda. Habang lumalala ang nararamdaman ni Don Ernesto, dumarami rin ang alalahanin sa negosyo. Unti-unting bumaba ang kita ng kumpanya. Marami sa mga empleyado ang natatakot mawalan ng trabaho dahil sa biglaang pagkawala ng gana at atensyon ng kanilang boss, ang dating madaldal at palatawang Don Ernesto. Ngayon ay mailap na at parang laging balisa. Minsan habang nasa board meeting, bigla na lang siyang hindi makasagot sa mga tanong tungkol sa bagong proyekto. Pinagpawisan siya ng malamig at sinabing, "Ituloy niyo na lang, ako ay magpapahinga muna." Sa bahay, labis ang pag-aalala ng mga anak niya, lalo na si Angela, ang panganay na babae na nagbalik mula sa Amerika para magbantay sa ama. "Papa, please naman po, ipagamot na natin yan. Hindi ka po nagkakaganyan noon." Pilit na pakiusap ni Angela isang gabi habang nag-aagahan sila. "Naku, Angela, masyado ka nang nag-aalala. Ako ang nagpapalakad ng negosyong to noon pa. Hindi ako basta-basta matipinag ng sakit na yan." Pilit na ipinagmamayabang ni Don Ernesto, bagaman halata ang takot sa likod ng kanyang boses. Pero hindi na itago ni Don Ernesto sa kanyang pamilya ang hirap na dinaranas niya. Sa bawat gabi, halos hindi siya makatulog dahil sa sobrang sakit ng ulo at pagduduwal. Madalas siyang magising sa madaling araw at matagal bago muling makatulog. Bunga nito, lalo siyang naging masungit. Minsan ay may kasambahay na nadulas sa sala at natapon ang dala nitong sabaw. "Hindi ba kayo marunong magtrabaho? Palitan mo yang basang carpet na yan. Baka sumapit na naman ang ulo ko." Galit na utos ng matanda. Kahit na anong pilit ng pamilya at mga kasambahay, tumatanggi pa rin si Don Ernesto na magpatingin. Naging usap-usapan tuloy sa bahay at kumpanya na baka malala na talaga ang kondisyon niya. Dumating pa sa puntong may ilang kontrata ang napurnada dahil sa kawalang gana niya sa negosyo. Dumarami ang kliyenteng nagtatampo at nag-aalalang baka hindi na maasikaso ang kanilang mga proyekto. Maging ang mga matagal ng empleyado ay natutong mag-ikot ng tingin, nagbubulungan tuwing napapadaan ang matanda. Ngunit hindi natapos ang problema doon. Isang araw ng linggo, dumalo si Don Ernesto sa isang pagtitipon sa parke. Bitbit niya ang kanyang pangalawang anak na si Marco at ilang bodyguard para siguradong ligtas siya. Mainit ang araw, ngunit pilit pa rin siyang nagpakitang malakas sa publiko. Habang nakaupo sa isang bench, bigla siyang napayuko. Naramdaman niya na parang umikot ang paligid, kaya pilit siyang tumayo. Ngunit bago pa siya makalakad ng tuluyan, biglang dumilim ang kanyang paningin at bumagsak siya sa sementadong daan. Nagkagulo ang mga tao. "Tulungan niyo po siya!" Sigaw ng isang babae sa gilid ng parke. Napalapit ang ilan, pero karamihan ay natakot lumapit dahil sa takot na baka lumala pa ang sitwasyon. Mabilis na lumapit ang anak niyan si Marco at sumigaw ng tulong. "Ambulansya! Dali! My dad is having an attack!" Humingi ng tulong sa mga opisyal ng barangay at ilang security personnel na malapit sa lugar. Dumagsa ang mga usisero, ngunit wala ni isa ang naglakas loob na buhatin si Don Ernesto. Ang dating malakas at makapangyarihan, ngayoy nakahandusay at tila walang kalaban-laban. Halos hindi siya makagalaw at ang huling mga salitang nabigkas niya ay mahina at hindi maintindihan. "Marco, ulo ko sakit." Napaluha ang anak niya sa takot na baka iyon na ang huling sandali ng kanyang ama. Dumating ang ambulansya at agad na isinakay si Don Ernesto. Sa ospital, mabilis na inasikaso siya ng mga nurse at doktor. Habang nagkakagulo sa loob ng ER,
Labis ang kaba ng buong pamilya. Samantala, ang mga kasambahay at empleyado ng kumpanya ay panayang dasal at iyak sa labas na ospital. Sa kabila ng lahat ng yaman at kapangyarihan, ngayon lang naramdaman ni Don Ernesto ang tunay na takot. Takot na baka magtapos na ang lahat ng biglaan at takot na maramdaman ang pagiging marupok at walang magawa. Hindi niya alam, habang siya ay nakahiga sa ospital na walang malay, may isang batang palaboy na tumulong at sumubok na itawid siya sa panganib. Ngunit para kay Don Ernesto, sa mga sandaling iyon, tanging ang sakit, takot at kawalan ng kontrol ang naghari sa kanyang buong pagkatao. Linggo ng umaga, mainit ang sikat ng araw, ngunit malamig ang hangin sa plaza kung saan nagtitinda si Benjo ng basahan. Ilang oras pa lang siyang gising. Bit-bit ang kaunting kita sa ulsa, ngunit dama niya ang pagod na tila ba nagmula sa magdamag na pag-iisip. Habang abala siya sa pangangalakal ng mga plastik na bote, biglang napuno ng ingay at kaguluhan ang paligid. Napatingin siya sa direksyon ng parke, kung saan maraming tao ang nagkakagulo. "Benjo, may bumagsak daw na matanda," sigaw ni Rosalie, sabik at takot na lumapit sa kanya. Agad nagmamadaling tumakbo si Benjo papunta sa pinagmumulan ng sigawan. Pagdating niya sa gitna ng nag-uumpukang mga tao, nakita niya si Don Ernesto, nakalugmok at walang malay sa semento. Maputla ang mukha ng matanda at nanginginig ang mga kamay ni Marco na kasalukuyang umiiyak sa tabi ng ama. "Pa! Pa! Gumising po kayo!" sigaw ni Marco, halos hindi mapali. Ngunit ang iba, pinili lamang magmasid, natatakot na baka mapagbintangan o mapagsabihan. May mga lumapit, ngunit agad ding umurong nang makita ang estado ng matanda. Walang pag-aalinlangan, sumugod si Benjo. Hindi niya inalintana ang maruming damit o ang masungit na tingin ng ibang tao. Inalalayan niya ang ulo ni Don Ernesto gamit ang kanyang kamay at marahang binulungan, "Lolo, wag po kayong matulog. May darating na pong tulong." Napansin ng isang traffic enforcer ang ginagawa ni Benjo. "Ano bang ginagawa mo dyan, bata?" tanong nito. Ngunit imbes na paalisin, pinatulong na rin siya. Nakiusap si Benjo, "Pakiusap po, tawagin niyo po ang rescue. Mukhang malala po ang lagay niya." Sa loob ng 5 minuto, dumating ang ambulansya. Pinagmasdan ni Benjo ang pagkakarga kay Don Ernesto sa stretcher. Tumulong siya sa pagbubukas ng daan kahit wala namang may gustong pumasok sa gitna ng eksena. Habang isinakay sa ambulansya si Don Ernesto, naramdaman ni Benjo ang bigat ng sitwasyon. "Parang tatay ko rin po. Wag po kayong sumuo, lolo," bulong niya sa matanda bago isinara ang pinto ng sasakyan. Habang papalayo ang ambulansya, hindi napigilan ni Benjo ang mag-alala. Bagaman walang pambili ng pagkain, pinili niyang sundan ang rescue hanggang ospital. Naglalakad ng mahigit 2 kilometro, bit-bit pa rin ang lata at ilang basahan. Pagdating niya sa ospital, naroon na ang pamilya ni Don Ernesto, nag-iiyakan, nag-aalalang naglalakad paikot at panay ang tawag sa mga doktor. Sa labas ng emergency room, umupo si Benjo sa bangko at tahimik na nagdasal. Hindi siya sigurado kung anong nangyayari, pero alam niyang ginawa niya ang tama. Ilang sandali pa, nilapitan siya ng isang nurse na nagtanong, "Ikaw ba ang batang tumulong kay Don Ernesto sa parke?" "Opo, ako po. Wala naman po akong nagawa kundi alalayan siya at siguruhing hindi matamaan ang ulo." Sagot niya, mahina ang tinig. "Salamat, Benjo. Maraming salamat. Kailangan namin ang detalye kung paano siya bumagsak at gaano siya katagal nawalan ng malay." Paliwanag ng nurse habang isinusulat sa record book ang pangalan ni Benjo. Hindi niya alam, may isang doktor pala na tahimik na nagmamasid sa kanya mula sa bintana ng station. Napansin ng doktor ang tapang ng bata, pati na ang malasakit sa taong halos hindi niya kakilala. "Napakabait ng batang iyon," bulong ng doktor kay Nurse Liza. "Ipaalam mo sa akin kapag may kailangan siya. Gusto ko siyang matulungan kahit papaano." Pagkatapos magbigay ng impormasyon, bumalik si Benjo sa waiting area. Napansin siya ng isang gwardiya at nilapitan.
Bata, hindi ka pwede dito. Pang-emergency lang ito. Bumalik ka na sa labas. Walang nagawa si Benjo kundi tumayo at lumabas. Ngunit bago pa siya makalabas ng ospital, nakita siya ni Marco. Ikaw ba yung batang tumulong kay Papa? Tanong ng binata. Halatang pagod at balisa. Opo, sana po gumaling siya. Pasensya na po kung wala po akong nagawa masyado. Tugon ni Benjo, yumuko. Maraming salamat, iho. Nakakahiya pero ang sarap sa pakiramdam, kuwento ni Benjo habang inabot ang natirang tinapay mula kay Aling Marita. Bilib ako sa iyo, Benjo. Hindi lahat ng bata gagawa ng ganon. Sabi ni Rosalie sabay tapik sa balikat niya. Lumipas ang maghapon at bumalik si Benjo sa ospital. Sa pagkakataong ito, pinapasok siya ng isang nurse sa panandaliang interview para sa record ng ospital. Habang hinihintay niya matapos ang interview, napansin ng chief nurse ang maamong mukha ni Benjo. Benjo, gusto mo bang makilala ang mga doktor namin? Tanong ng chief nurse. Nagkibit balikat si Benjo, nahihiya ngunit interesado. Sige po, kahit sandali lang po. Pinakilala siya sa isang doktor na may mabait na ngiti. Maraming salamat, Benjo, sa pagtulong mo sa pasyente namin. Sana marami pang bata ang katulad mo, sabi ng doktor bago abutan ng biskwit at tubig. Habang umaalis, nilapitan siya ng isang gwardya at marahang sinabihan, Bata, tapos na ang oras mo dito. Sa labas ka na ulit maghintay. Nang gabing iyon, umupo muli si Benjo sa labas ng ospital. Tulala, ngunit puno ng pag-asa. Baka ito na ang simula ng pagbabago. Bulong niya sa sarili. Hindi man siya sigurado sa magiging bukas. Alam niyang bawat mabuting ginawa ay babalik din sa kanya sa paraang hindi niya inaasahan. Hindi rin alam ni Benjo na habang tahimik siyang nagdadasal para sa matandang milyonaryo, may isang doktor ang nanonood mula sa malayo, interesado at humahanga sa kanyang kabutihang loob at magpapasimula ito ng panibagong yugto sa kanyang buhay. Sa loob ng ospital, kahit nakaratay si Don Ernesto, ay ramdam ang bigat ng tensyon sa pamilya. Sa labas ng kwarto ng ICU, nagtitipon-tipon ang kanyang mga anak at ilang kamag-anak na bihira niyang makita. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang pangamba, hindi lang para sa buhay ng kanilang ama, kundi para rin sa hinaharap ng kumpanyang iniwan nito. Ang panganay na si Angela ay tahimik lang na nagmamasid, samantalang si Marco, pangalawa sa magkakapatid, ay palaging balisa at hindi mapakali. Ngunit higit sa lahat, naging usap-usapan ang biglang pagdating ni Victoria, pamangkin ni Don Ernesto, mula sa kapatid niyang matagal nang naninirahan sa ibang bansa. Mula pa lang sa unang hakbang nito sa ospital, dama na agad ang malamig nitong personalidad at kakaibang kumpiyansa. Palaging maayos ang postura, tuwid ang likod at matalim ang titig. Tila ba handa siyang sumgaban ang kahit sinong aagaw sa kanyang atensyon. Sa isang sulok ng lounge, nag-uusap ang magkakapatid habang si Victoria ay tahimik na nakikinig. Kung sakaling lumala ang kalagayan ni Papa, paano na ang kumpanya? Wala namang ibang may alam ng operasyon bukod sa kanya. Alalang tanong ni Angela habang tinitingnan ang kanyang kapatid. Ako, kahit anong mangyari, handa akong ituloy ang negosyo. Pero kailangan nating magkaisa, sagot ni Marco, pilit na hinahagod ang sentido. Napansin ni Victoria ang takot at pangamba ng kanyang mga pinsan. Tahimik siyang umalis sa lounge at naglakad papunta sa opisina ng direktor ng ospital. Sa pag-uusap nila, halatang gusto niyang mauna sa lahat ng balita tungkol sa lagay ng tiyuhin niya. Dok, kailangan naming matiyak na gagawin niyo ang lahat para gumaling ang tiyo ko, madiing sabi ni Victoria sa chief doctor. Hindi ito simpleng pag-aalala, kundi may bahid ng pananakot. Basta siguraduhin mo, Dok, na kung ano ang hilingin ko tungkol sa medisina ng tiyo ko, iyon ang masusunod. Mapagkafatiwalaan mo ko, lalo na kung tungkol sa kabayaran. Napakagatlabi ang doktor. Alam niyang marami ng ganitong usapan, pero hindi niya magawang labanan si Victoria. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko, ma'am. Siguraduhin niyo lang na walang makakaalam ng usapan natin. Habang lumilipas ang mga araw, lalo lamang tumitindi ang takot sa pamilya ni Don Ernesto. May mga kasambahay na natatakot magsalita dahil naririnig nila ang madalas na paninira at pananakot ni Victoria sa mga tauhan ng ospital.
Hindi lingid sa kanila na malaki ang interes nito na mapasakamay ang negosyo ng tiyuhin. Isang hapon, habang nagkakagulo sa hallway, nilapitan ni Aling Perla, isang matagal ng kasambahay, si Angela. "Ma'am, may napansin po ako kina Ma'am Victoria. Kanina po, parang may binabantaan siyang doktor." "Hindi ko po alam kung ano, pero parang hindi po maganda." Napatigil si Angela at tiningnan si Victoria na abala sa pagtawag sa telepono. Hindi pa siya naglalakas loob na harapin ito, ngunit napagtanto niyang may kakaibang motibo talaga ang pinsan. "Salamat, Aling Perla. Mag-iingat tayo. Pakiusap, huwag mong ipapaalam sa iba ang nakita mo." Samantala, dumami ang problema sa kumpanya. May mga kliyenteng biglang umatras sa kontrata at nararamdaman ng mga empleyado na parang may itinatagong plano ang ilang tao sa opisina. Si Marco, kahit gusto niyang lumaban, ay parang nawawalan na ng lakas ng loob. Sa mga sandaling ito, lalong bumigat ang presur sa loob ng ospital. Pinilit ni Victoria na ipapirma si Angela at Marco ng ilang dokumento tungkol sa hinaharap ng kumpanya. Animoy nagmamadali at gusto nang ayusin ang pamana kahit hindi pa tuluyang nahihimlay ang kanilang ama. "Angela, Marco, para rin naman ito sa inyo. Gusto ko lang siguraduhin na maayos ang lahat kapag may hindi inaasahang mangyari kay Tio." Sabi ni Victoria, may halong ngiti, ngunit ramdam ang panlalamig ng boses. "Ayoko munang isipin yan, Victoria. Buhay ni Papa ang importante ngayon, hindi negosyo," matigas na sagot ni Angela habang nagpipigil ng luha. Sa kabila ng lahat ng ito, naging abala si Victoria sa pakikipag-usap sa ilang tauhan ng ospital. Palihim siyang nag-aabot ng pera at nagpapasa ng instructions na hindi agad napapansin ng mga miyembro ng pamilya. Sa bawat meeting na ipinapatawag ni Victoria, ramdam ng lahat ang tensyon. Parang isang bomba na handang sumabog anumang oras. Sa kabilang banda, napansin din ng ilang kasambahay at loyal na tauhan ni Don Ernesto ang kakaibang galaw sa ospital. Si Mang Lando, ang hardinero na matagal nang naglilingkod sa pamilya, ay palaging nandoon tuwing may meeting si Victoria. "Hindi maganda ang kutob ko, Perla. Hindi dapat basta-basta pinapapirma ang mga amo natin nang hindi nila alam." Bulong niya kay Aling Perla habang nag-aayos ng bulaklak sa hallway. "Bantayan natin, Lando. Kailangan nating malaman kung anong tunay na plano ni Ma'am Victoria. Kakaiba ang kilos niya simula nang maospital si Sir Ernesto." Sagot ni Aling Perla, mariin ang titig sa direksyon ni Victoria. Samantala, sa kabilang sulok ng ospital, patuloy pa rin si Benjo sa kanyang tahimik na pag-abang. Hindi niya alam ang buong nangyayari sa loob, ngunit dama niya na mas malaki pa sa karamdaman ni Don Ernesto ang tunay na laban ng pamilya. Nang minsang nasulyapan niya si Victoria na palabas ng ospital habang may kausap na doktor, napansin niyang parang may mabigat na balak ang babae. Kakaiba yung babaeng yon, parang mas masahol pa sa sakit ng matanda, bulong ni Benjo sa sarili. Sa pagdaan ng bawat araw, lalong lumalim ang mga sigalot. Nabawasan ang sigla ng pamilya. Lumamig ang ugnayan ng magkakapatid. At higit sa lahat, naramdaman ng bawat isa na hindi lang buhay ni Don Ernesto ang nakataya, kundi pati na ang kinabukasan ng kanilang pamilya. Sa gitna ng tensyon, isang loyal na kasambahay ang nagdesisyong mag-imbestiga pa. Dala ng pagmamahal at malasakit, hindi lang sa amo, kundi sa kabuuan ng kanilang pamilya. Sa mga sandaling ito, unti-unting nahahayag ang tunay na kulay ng bawat isa at nababalot ng panamba ang buong ospital at pamilya. Sa kabila ng lahat, walang ibang magawa ang bawat isa kundi maghintay, magmasid at magdasal na sana ang hangad na pagmamahal ang magwagi sa huli. Hindi ang kasakiman o inggit na unti-unting sumisira sa kanilang tahanan. Magkakaibang mundo ang kanilang ginagalawan, ngunit iisa lamang ang tinitibok ng puso ni Benjo, ang makalayo sa kalsada at mabigyan ng bagong direksyon ang buhay, hindi lang para sa sarili, kundi para sa mga batang katulad niya. Matapos ang magdamag na pag-abang sa labas ng ospital,
Nagbalik si Benjo sa ilalim ng tulay. Dito sinalubong siya ng mga kaibigan niyang sabik sa balita tungkol sa matandang milyonaryo. "Benjo, kumusta na si Lolo?" Agad na tanong ni Rosalie. Bakas ang pag-aalala sa mukha. "Nasa ospital pa rin siya. Hindi ko alam kung ano na ang lagay. Pero sana gumaling siya. Dami ko ngang natutunan sa ospital. Parang gusto ko tuloy maging doktor." Sagot ni Benjo. Pilit na itinatago ang pagod sa kanyang tinig. Tumawa si Buboy. "Doktor? Aba, pag ikaw naging doktor, ikaw na ang pinakamatindi sa kalsadang to." Napatawa rin si Ige. Ngunit ramdam nila na hindi biro ang hangarin ng kaibigan. Sa mga simpleng kwentuhan nila sa ilalim ng tulay, nababalikan ni Benjo ang lahat ng naranasan. Gabi-gabi nilang nilalatagan ng sako ang sementadong sahig para matulog. At umaga pa lang ay gising na sila para manhanap buhay. Kung minsan ay walang laman ang tiyan, ngunit hindi sila sumuko. Sa kabila ng lahat ng hirap, marunong silang mangarap at maniwala sa ginhawang maaari nilang marating balang araw. Basta, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Kahit mahirap tayo, hindi ibig sabihin nun wala na tayong karapatang mangarap. Malumanay na sambit ni Benjo habang tinutulungan ni Rosalie si Ige na maghugas ng pinagkainan. Lumipas ang ilang araw. Napansin ni Benjo na mas marami ng taong dumadalaw sa ospital. Dumadami ang mga taong gustong magpakilala kay Don Ernesto at pati mga dating malalapit sa pamilya ay nagbalikan. Bakit kaya kapag may sakit lang, saka lang sila nagpapakita? Bulong ni Benjo sa sarili. Natutunan niyang hindi lahat ng lumalapit ay totoo. May ilan na mas inuuna ang sariling interes kaysa tunay na malasakit. Isang hapon, dumaan siya sa harap ng ospital at nakita niyang papalabas si Victoria na may kasamang doktor at hawak-hawak ang isang sobre. Parang may bumigat sa dibdib ni Benjo. Hindi niya maintindihan, ngunit ramdam niya ang kakaibang kilos ni Victoria tuwing magpupunta sa ospital. "Mag-ingat ka, Benjo," bulong ng sarili niya. Hindi lahat ng mumingiti ay tunay ang hangarin. Samantala, naging malapit si Benjo kay Nurse Liza na lagi niyang kinakausap tuwing mapapadaan sa ospital. "Benjo, salamat ha, kasi hindi mo iniiwan ang matanda. Alam mo bang marami kang natutulungan dito? Kahit simpleng bata ka lang," sambit ng nurse, sabay abot ng munting tinapay. "Salamat po. Sana balang araw matupad ko rin yung pangarap ko na maging doktor kahit imposible," sagot ni Benjo, nangingiti habang kumakain. Sa bawat araw na lumilipas, ipinagpapatuloy ni Benjo ang pagtitinda ng basahan at pangangalakal ng bote. Hindi siya nagrereklamo kahit maliit lang ang kinikita. Sa isip niya, bawat sentimo ay mahalaga at ito ang magdadala sa kanya patungo sa pangarap na edukasyon. Habang nag-iipon, pinili niyang tumulong pa rin sa mga kaibigan. Kapag may natirang pagkain, hinahati niya ito sa iba. Minsan, nasaksihan niya ang isang batang natapilok sa gilid ng palengke. Hindi nagatubiling lumapit si Benjo, inalalayan ang bata at tinuruan ng simpleng first aid na natutunan niya kay Nurse Liza. "Hindi po ako doktor, pero sana gumaan ang pakiramdam mo," sabi niya sa bata habang ginagamot ang gasgas nito sa tuhod. Napansin ng mga tao ang kanyang ginagawa at may ilan na palihim na humanga sa kabaitan niya. "Benjo, balang araw, ikaw ang magpapabago ng tingin ng tao sa mga katulad natin." Ani Mang Tomas, isa sa pinakamatagal niyang kakilala sa kalsada, habang magkasabay silang naglalakad pa uwi. "Sana nga, Mang Tomas. Pero kahit hindi mangyari yun, basta makatulong ako sa iba, ayos na ako," sagot ni Benjo. Habang tumatagal, napansin niya na parang dumarami ang mga taong umaaligid sa ospital. May mga kamag-anak, dating empleyado, at ilang taong gustong sumipsip kay Don Ernesto. Hindi maiwasang makaramdam ng pag-aalinlangan si Benjo sa motibo ng ilan, lalo na kay Victoria. Kapag napapadaan siya, pakiramdam niya ay minamasdan siya ng mga ito. Parang laging may nakatagong plano. Dahil dito, lalo niyang pinagsikapan ng mag-ipon. Sa tuwing may naipon siyang 50 piso, ipinatago niya ito sa isang lumang garapon na inilibing niya sa tabi ng estero. "Para sa tuition ko balang araw," pangako niya sa sarili habang pinapahid ang pawis sa noo.
Sa kabilang banda, lalo namang napalapit si Benjo kay Nurse Liza. Sa bawat pagkakataong may bakante, tinuturuan siya nito ng mga basic na kaalaman sa panggagamot. Paano maglinis ng sugat, paano magtali ng benda, at paano maging kalmado sa gitna ng emergency. Hindi mo kailangang maging mayaman para makatulong sa kapwa, Benjo. Payo ng nurse habang ipinapakita ang tamang paglinis ng sugat. Habang abala siya sa pagkatuto at pagtulong, hindi rin niya nakakalimutan ang mga kaibigan. Minsan, tinanong siya ni Rosalie, "Benjo, pag naging doktor ka na, kami pa rin ba ang mga kaibigan mo?" "Oo naman, hindi lang kaibigan, pamilya ko na kayo." Sagot niya, sabay akbay kay Rosalie at Ige. Unti-unting gumanda ang pananaw ni Benjo sa buhay. Alam niyang mahirap abutin ang pangarap, ngunit sa bawat araw na natututo siya, lalo siyang tumitibay at lumalapit sa posibilidad na isang araw magbabago ang takbo ng kanyang tadhana. Milingon niya ang ospital at sa kanyang mga mata, nakita niya ang sarili. Isang batang marunong mangarap, tumulong at hindi bumitaw sa pag-asa. Sa kabila ng magkaibang mundo, pare-pareho silang may pangarap. Ang mga anak ng mayaman, ang mga mahirap sa lansangan, at si Benjo na tuloy-tuloy lang ang laban sa kabila ng lahat. Hindi pa man lubusang natatapos ang isang linggo mula nang maospital si Don Ernesto. Nagbago na ang ihip ng hangin sa paligid ng ospital. Palaging abala ang mga nurse at doktor sa loob, ngunit sa labas ay naroon pa rin si Benjo, tahimik na nagmamasid, handang tumulong kung kinakailangan. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng pasahan malapit sa gate, nilapitan siya ng doktor na unang napansin ang kanyang kabaitan noong una niyang dinala si Don Ernesto sa ospital. "Benjo, halika nga dito saglit," tawag ng doktor na si Dr. Morales habang tinutungo ang maliit na garden sa gilid ng ospital. May pagkaseryoso ang mukha nito, tila bang may gustong ipagkatiwala. Sumunod si Benjo, nagtataka, ngunit sabik na rin marinig ang sasabihin ng doktor. "May problema po ba, Dok?" tanong niya. Umupo si Dr. Morales sa tabi ng lumang paso at sandaling nag-isip bago nagsalita. "Benjo, napansin namin na masipag at mabait kang bata. Alam mo, bihira na lang ang may malasakit sa mga tao dito. Gusto sana kitang bigyan ng munting trabaho dito sa ospital. Kung papayag ka, ikaw na ang mag-aalaga ng mga halaman sa garden. Hindi man kalapihan ng sahod, sigurado akong mas makakatulong ka pa." Naapaangat ang mga kilay ni Benjo, hindi makapaniwala sa narinig. "Totoo po yan, Dok? Kahit bata lang po ako, tatanggapin niyo?" Ngumiti si Dr. Morales. "Oo naman, ang mahalaga, tapat ka at maaasahan. At sa tingin ko, malayo ang mararating mo." Hindi na nagdalawang isip si Benjo at agad tinanggap ang alok. "Maraming salamat po, Dok. Gagawin ko po ang lahat para hindi kayo mapahiya." Simula noon, naging bahagi ng ospital si Benjo. Maaga siyang pumapasok tuwing umaga upang diligan at ayusin ang mga halaman, magwalis ng paligid at magtulong sa simpleng gawain na abot ng kanyang kakayanan. Sa kabila ng simpleng posisyon, malaki ang naitulong nito sa kanyang araw-araw. Sa bawat linggo, nakakatanggap siya ng maliit na sweldo na agad niyang iniipon para sa kanyang mga pangarap. Minsan, habang nagwawalis ng mga nalaglag na dahon sa garden, nilapitan siya ni Nurse Liza. "Benjo, napansin ko ang tiyaga mo. Alam mo, hindi lang mga doktor o nurse ang pwedeng makatulong sa ospital. Kahit ikaw, nakakatulong pa ng malaki. Pero gusto mo bang matuto ng basic na first aid?" Napaniti si Benjo at sabik na tumango. "Gusto ko po sana, Nurse. Hindi ko alam kung paano, pero gusto ko lang matutunan." Mula noon, kapag break time ng mga nurse, sumasabay si Benjo sa kanila sa kantin at tinuturuan siya ni Nurse Liza ng mga basic na kaalaman. Paggamot ng sugat, pagbenda, at pagresponde sa simpleng emergency. "Tandaan mo, Benjo," ani Nurse Liza, "hindi mo kailangang maging profesional agad. Ang mahalaga, marunong kang magmahal sa ginagawa mo." Habang tumatagal, nakilala ni Benjo ang iba't ibang pasyente at staff sa ospital. Naging magiliw sa kanya ang ilan, lalo na ang mga matatanda sa charity ward.
Benjo, salamat sa pagdilig mo ng halaman. Gumaganda ang paligid namin. Biro ng isang matandang pasyente habang nanunood siya sa pag-aalaga ni Benjo sa hardin. May ilang nurse naman na natutuwa at palihim siyang binibigyan ng tinapay o prutas tuwing nakikita siya sa pantry. Naging kaibigan niya ang ilan at naramdaman niyang sa wakas, may lugar din siya sa mundo na hindi batay sa kung anong meron siya, kundi sa kung ano ang kaya niyang ibigay. Sa isang pagkakataon, habang nililinis niya ang harap ng garden, nakasalubong niya si Angela, ang anak ni Don Ernesto. May bitbit itong pagkain at malamig na inumin. Benjo, kumain ka muna. Salamat sa pagtulong mo kay Papa noong nahimatay siya. Hindi ko makakalimutan yon. Nahihiya man, tinanggap ni Benjo ang pagkain. Salamat po Ate Angela. Gagaling din po si Lolo. Tiwala lang tayo. Dahil sa dedikasyon at sipag, napansin siya ng chief nurse ng ospital. Isang gabi, tinawag siya nito sa nurse station. Benjo, nakita ko ang kasipagan mo. Kung gusto mong matuto pa, palihim kitang tuturuan ng mga simpleng skills. Pero dapat tahimik ka lang ha, kasi hindi pa pwedeng formal. Nagsimulang lumawak ang mundo ni Benjo. Kahit mahirap at mabigat ang trabaho, nararamdaman niyang lumalapit siya sa pangarap na minsan ay tinitingnan lang niya mula sa malayo. Sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang tumitibay. At unti-unting nabubuo sa kanyang loob ang pag-asa na balang araw, hindi na siya titingnan ng iba bilang batang palaboy, kundi isang tao na may tunay na halaga. Hindi naging madali ang lahat. Madalas ay pagod na pagod siya pag-uwi, ngunit masaya ang puso niya. Natutunan niyang may kabutihang bumabalik, kahit pa maliit lang ang naibigay mo. At sa ospital na dati natatanaw lang niya mula sa malayo, doon niya natutunan ang ibig sabihin ng bagong simula, isang lihim na pabor na magbubukas sa kanya ng panibagong mundo. Habang araw-araw na pumapasok si Benjo sa ospital upang tuparin ang kanyang munting tungkulin, napansin niyang nagbabago ang takbo ng paligid. Mas marami ang nurse na abala. Mas madalas ang sigawan at bulong-buluman sa hallway. Lalo pang naging kapansin-pansin ang mga pagdalaw ni Victoria na tila laging may bitbit na sobre o dokumento, palaging seryoso at mabilis maglakad na parang may itinatagong minamadali. Sa bawat pagdaan niya sa harap ng ICU ni Don Ernesto, naroon ang malamig na tingin at bigat ng hangin kahit walang nagsasalita. Isang hapon, pagpasok ni Benjo para magdilig ng halaman sa mini garden, inabutan niya si Angela sa labas ng ICU. Pagod na pagod ang mukha nito, bakas ang puyat at pag-aalala. Lumapit siya upang bumati. Ate Angela, kumusta po si Lolo? Napabuntong hininga si Angela. Benjo, parang hindi bumubuti ang lagay ni Papa. Palaging mahina, hindi makakain ng maayos at madalas tulala. Wala pa ring malinaw na sagot ang mga doktor. Sa narinig, nakaramdam ng kaba si Benjo. Sa loob ng ilang linggo niyang pagtatrabaho, natutunan niyang magbasa ng kilos at emosyon ng mga tao. At tila mas mabigat na yon ang dalahin ng pamilya ni Don Ernesto. Habang nagdidilig, napansin niya ang isang nurse na palaging nagpapasok ng gamot sa kwarto ni Don Ernesto. At napansin din niyang hindi ito kabilang sa regular na staff ng ospital. Nagtanong siya kay Nurse Liza, "Ate, sino po yung nurse na yon? Parang hindi ko po siya nakikita dati." Sumulyap si Nurse Liza at mahina ang boses. "Bagong staff daw, galing sa agency. Pero parang may kakaiba nga. Sabi ng ilan, siya raw ang laging nagpapalit ng gamot ni Don Ernesto." Kahit may doktor na assigned na dapat, hindi rin naiwasan ni Benjo na mapansin ang pagkabahala ng iba pang nurse sa mga nangyayari. May isang araw pa nga na muntik nang magtalo ang dalawang doktor tungkol sa tamang dosage ng gamot na ibinibigay kay Don Ernesto. Dinig na dinig ni Benjo ang mahinang pagtatalo. "Bakit mo pinapalitan ang prescription ko? Ako ang attending physician dito." Galit na wika ng isang doktor. "Order po yan ng head ng family. Hindi ko po hawak ang desisyon." Sagot ng isa pang doktor, halatang kinakabahan. Habang patuloy ang kaguluhan sa loob, naging lalong mapagmatyag si Benjo. Sa maliit na garden, kinausap niya si Nurse Liza
at ubinulalas ang kanyang pag-aalala. Ate, parang hindi tama yung ginagawa nila kay Lolo. Dati po, hindi ganito kaabala sa kwarto niya. Parang ang daming gustong magkontrol ng gamutan niya. Nagkatinginan si Nurse Liza at ang isang senior nurse. Benjo, may nararamdaman din kami. Pero mahirap magsalita nang walang matibay na ebidensya. Maraming mga pangyarihan dito na kayang pagtakpan ang kahit anong issue. Nagpatuloy ang araw, ngunit lalo lang bumigat ang lagay ni Don Ernesto. Dumating na rin ang puntong pinatawag na ni Victoria ang buong pamilya at inutusan silang magpirma ng mga dokumento ukol sa hinaharap ng negosyo. Bagaman tutol si Angela at Marco, na-pressure sila sa tuloy-tuloy na pananakot at pamimilit ng pinsan nila. Isang gabi, habang nag-aasikaso si Benjo ng halaman, narinig niya ang mahinang pag-uusap ni Victoria at ng doktor na bagong dating. Siguraduhin mong sa akin manggagaling lahat ng report at gamot kay Tio. Malaki ang kabayaran dito, huwag mong kalimutan yon. Mahigpit ang tono ni Victoria. Tahimik na sumang-ayon ang doktor, sabay abot ng sobre mula kay Victoria. Hindi alam ni Benjo ang gagawin pero ramdam niyang hindi tama ang nangyayari. Kinausap na si Nurse Liza tungkol sa kanyang hinala. Ate, baka po may nilalagay sila sa gamot ni Lolo. Baka po pwedeng ipacheck sa head nurse o sa management. Nag-alalang sumang-ayon si Nurse Liza. Benjo, kung may napapansin kang kakaiba, sabihan mo ko agad. Hindi natin pwedeng pabayaan si Don Ernesto. Lalo na't maraming gustong magkontrol ng sitwasyon. Samantala, mas lumalala ang tensyon sa loob ng pamilya. Si Angela at Marco, bagamat magkaibang ugali, ay parehong nangungulila at natatakot sa maaaring mangyari. Tuwing nag-uusap sila, hindi nila maiwasang mapuno ng pangamba ang kanilang tinig. Marco, paano kung may masamang mangyari kay Papa? Hindi ko alam kung kakayanin ko pang harapin ang kumpanya at ang pamilya mag-isa. Lumuluhang sambit ni Angela. Hindi ate, laban lang tayo. Hindi tayo dapat magpadala sa takot ni Victoria. Mahalagang malaman natin kung anong nangyayari sa likod ng mga pirma at gamot na yan, sagot ni Marco. Pilit na pinatatatag ang loob ng kapatid. Sa gitna ng mga kaguluhan, lumapit kay Benjo ang isang nurse. Benjo, anong palagay mo? Dapat ba nating i-report ang napapansin natin? Natatakot ako, pero parang mas tama kaysa pabayaan si Sir Ernesto. Siguro po, nurse. Pakiusap po sana natin sa chief nurse para po alam niya at mabantayan din nila si Lolo. Tugon ni Benjo, punong-puno ng pag-aalala sa kanyang tinig. Mula sa gilid ng koridor, tahimik na sinusundan ni Benjo ang bawat galaw ng mga nurse, doktor at maging ni Victoria. Hindi niya ininda ang pagod o gutom. Ang mahalaga, may magawa siyang tama para sa matanda. Sa bawat hakbang, natutunan niyang hindi lang ang buhay niya ang nakasalalay, pati buhay at kinabukasan ng isang pamilya at ang pag-asa ng maraming tao sa ospital na iyon. Sa paglipas ng mga araw, lalo pang nabing mahigpit si Victoria sa utos. At napansin ni Benjo na lalong dumarami ang gamot na binibigay kay Don Ernesto. Tila ba, bawat pagpasok ng nurse na bago, may dalang instructions na hindi tugma sa sinasabi ng mga regular na doktor. Sa simpleng pagmamasid na pagtanto ni Benjo na kailangan niyang maging matapang at ipagpatuloy ang laban hindi lang bilang batang palaboy, kundi bilang isang tao na may malasakit, kahit sa gitna ng magulong mundo ng mga mayayaman at makapangyarihan. Nag-uumaga pa lang, ngunit hindi na mapakali si Benjo. Pagkatapos ng duty sa garden, imbes na umuwi agad sa ilalim ng tulay, dumiretso siya kay Aling Marita sa palengke. Nakaupo ito sa tabi ng tinda niyang lugaw. Maagang nagluluto habang umaalingasaw sa paligid ang amoy ng mainit na sabaw. Lumapit si Benjo at tahimik na sumandig sa harap ng pwesto. Anak, anong problema? Agad tanong ni Aling Marita. Kitang-kita sa mukha niya ang malasakit sa batang palaboy. Nag-atubili si Benjo, ngunit napabuntong hininga rin siya at sumagot. Aling Marita, may hindi po ako mapalagay sa ospital. Parang may masamang nangyayari kina Don Ernesto. Parang may mga gamot na kakaiba at parang may mga doktor at nurse na hindi ko po kilala. Saka parang si Ma'am Victoria po,
May tinatago talaga. Napatingin sa paligid si Aling Marita sa kamarahang tumano. Hindi biro yang nararamdaman mo, Benjo. Kung alam mong may mali, huwag kang matakot magsabi sa tamang tao. Magtiwala ka sa sarili mo. Minsan ang kabutihang loob mo ang maglalapit ng tulong. Sumigla si Benjo sa payo at bago umalis ay binigyan pa siya ni Aling Marita ng mainit na lugaw. Kumain ka muna, anak. Sa lakas ng loob mo, kailangan mo rin ng lakas ng katawan. Tahimik na tinanggap ni Benjo ang lugaw at nagpasalamat bago mabilis na bumalik sa ospital. Pagdating niya sa ospital, dumiretso siya sa nurse station kung saan nakita niya si Nurse Liza at ang chief nurse na abala sa pag-aayos ng mga papeles. Lumapit siya at ibinulalas ang napapansin. Ate Liza, ma'am, may mga gamot po kay Don Ernesto na parang kakaiba. May mga bagong nurse at doktor din po na parang hindi ko po kilala. Parang may nag-uutos po sa kanila na palihim. Nagkatinginan ang dalawang nurse at sumeryoso ang mukha ng chief nurse. Benjo, matagal ko na ring napapansin. Pero mahirap magsalita ng walang ebidensya. Kailangan naming makipag-coordinate sa management. Ipagpapatuloy namin ang investigasyon. Kung may makita ka pang kakaiba, sabihin mo agad sa amin. Nakaramdam si Benjo ng ginhawa at pag-asa. Kahit may halong kaba, hindi siya nag-iisa sa pangamba. Habang lumilipas ang oras, hindi niya maiwasang makaramdam ng galit kay Victoria na tila patuloy na nagmamadali at nagpapirma ng mga dokumento. Laging abala at tila ba walang ibang gustong mangyari kundi mapasa kamay ang negosyo ng pamilya. Sa kabilang banda, palihim na nagbabantay si Victoria. Pinapatawag niya ang ilang nurse at doktor sa kanyang kwarto at naririnig ni Benjo sa koridor ang malalakas na boses. Siguraduhin niyo na walang makakaalam ng ginagawa natin. Pag may sumubok magtanong, alam niyo na ang gagawin. Mariing sampit ni Victoria sa kausap na doktor. Napansin ng ilang tauhan sa ospital na lalong lumala ang kalagayan ni Don Ernesto. Palaging malayo ang tingin, tila ba hindi nakilala ang mga anak at hindi na makakain ng maayos. Isang gabi, kinausap ni Angela si Marco sa waiting area. Kapatid, hindi ko na alam ang gagawin. Parang pinipilit na lang tayong sumang-ayon sa mga gusto ni Victoria. Hindi tayo papayag, ate, kung may mali, lalaban tayo. Hindi natin pababayaan si Papa. Matatag ang tinig ni Marco, bagaman halata ang pag-aalala. Habang nagbabantay sa hallway, nakita ni Benjo na nagkakagulo ang dalawang nurse. May tumalsik na tray ng gamot sa sahig at sa pagmamadali ng isa ay muntik nang matapakan ang bote ng gamot na para kay Don Ernesto. Nilapitan ni Benjo ang dalawang nurse at tinulungan silang mag-ayos. Salamat, Benjo. Pasensya ka na. Parang sabog na kami sa dami ng utos at gulo. Bulong ng isa. Pagod ang muka. Basta po, bantayan niyo si Don Ernesto. Parang may mali talaga sa mga nangyayari. Pakiusap ni Benjo. Lalo pang lumala ang tensyon nang dumating si Victoria sa hallway at nakita si Benjo na nakikipag-usap sa mga nurse. Ikaw na namang bata ka, ang hilig mong makisawsaw. Inhal ni Victoria. Malamig ang tinig. Hindi na sumagot si Benjo, pero ramdam niya ang bigat ng bawat salitang lumalabas sa bibig ni Victoria. Umalis siya sa koridor at nagtungo sa garden para magpahinga. Habang nagwawalis, nilapitan siya ng isang nurse na takot ang mukha. Benjo, natatakot na kami. Ang daming nangyayari dito. Yung mga dating doktor parang tinatanggalan ng duty, pinalalabas na lang sa ibang ward. Sabihin mo po kay Chief Nurse, sabay-sabay tayong magbantay. Kailangan magkaisa ang mga tunay na nagmamalasakit kay Don Ernesto. Sagot ni Benjo, pilit pinalalakas ang loob ng kausap. Kinagabihan, nagtipon-tipon sa break room ang ilang nurse at kasambahay. Dito nag-usap-usap kung paano magkakaroon ng tamang aksyon. Hindi na tayo pwedeng tumahimik. Ang totoo, hindi lang buhay ni Sir Ernesto ang nakataya rito. Pati prinsipyo natin bilang nurse at doktor, sabi ng isa, lakas loob na nagbukas ng usapan. Dahil dito, napagtanto ni Benjo na mahalaga ang pagtutulungan. Kahit na siya isang palaboy lang na bata, alam niyang may saysay ang boses niya, basta't gagamitin ito sa tama. Lumapit siya kay Angela kinabukasan
at tahimik na nagkwento ng mga napansin at narinig. Salamat, Benjo. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan, pero malaking tulong yung tapang mong sabihin ang totoo. Naiiyak na sagot ni Angela. Yakap ang bata. Sa muling pag-ikot ni Benjo sa paligid ng ospital, ramdam niya ang mabigat na hangin. Tahimik, ngunit punong-puno ng agam-agam. Sa bawat kanto, may mga matang nagmamatyag, at bawat bulong ay tila may kasamang babala. Ngunit hindi na siya natakot. Alam niyang ang maliit na hakbang ng bawat isa ay pwedeng magbunga ng malaki. Sa bawat panawagan sa tulong, unti-unti silang nagkakaroon ng lakas ng loob at nabubuo ang paniniwala na sa huli, ang kabutihan at pagmamalasakit ang mananaig, hindi ang kasakiman o takot. Mula pa madaling araw, mabigat na ang hangin sa ospital. Sa bawat hakbang ni Benjo papasok ng garden, ramdam niya ang hindi maipaliwanag na tensyon na tila sumisingaw mula sa bawat pader ng building. Sa koridor, abala ang mga nurse at doktor, palipat-lipat sa mga kwarto, at kung magtinginan ay parang may gustong itago. Sa kabila nito, ipinagpatuloy ni Benjo ang simpleng gawain, pagdidilig ng halaman, pagwawalis, at paminsan-minsan ay pagtulong sa kantin sa tuwing libre siya. Ngunit nagbago ang lahat nang biglang lumabas ng kwarto si Don Ernesto, pilit na kinakabig ang katawan. Maputla pa rin ang mukha, ngunit mas matalas na ang mga mata. Tila bumabalik ang lakas ng loob. Natasalubong niya si Benjo malapit sa lobby. "Hoy bata!" Matalim ang boses ni Don Ernesto. "Hindi ka pa rin ba nagsasawa sa kakaikot dito? Baka mamaya ikaw pa ang dahilan ng kalat sa paligid." Hindi umimik si Benjo, bagkus ay ngumiti at magalang na sumagot. "Magandang umaga po, Lolo. Huwag po kayo mag-alala, naglilinis po ako dito at tumutulong sa ospital. Sana po gumaan na ang pakiramdam ninyo." Ngunit halata sa kilos ni Don Ernesto ang galit at pagod, hindi lamang dahil sa sakit, kundi sa kalituhan at ingay ng paligid niya. Lumapit pa siya kay Benjo at pabiro, ngunit may halong yabang na nagsalita. "Kung magaling ka ngang bata, bakit hindi mo ako pagalingin? Bibigyan kita ng 1,000,000 pag napagaling mo ako. Tignan lang natin kung totoo kang may kwenta." Sa bigla ng alok at tono, napahimik ang mga dumadaan. Kumigil ang ilang nurse at doktor sa ginagawa nila at sumulyap sa eksena. Ang ilan ay napatawa, ang iba namay napailing na lang. Para bang lahat ay nagkasundo sa iisang paniniwala. Imposibleng magawa ng batang palaboy ang kahit anong milagro para sa isang don na pinipilahan ng pinakamagagaling na doktor. "Ano, Benjo? Sabi mo, gusto mong tumulong? Sige nga, subukan mo." Pang-uuyam ni Don Ernesto habang nilalapit pa ang muka kay Benjo. Hindi naman nagpakita ng kahit anong takot ang bata. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit sa matanda at magalang na nagsalita. "Hindi po ako doktor, Lolo, pero subukan ko pong alagaan kayo. Hindi ko po pangarap ang pera. Gusto ko lang po may gumaling kahit hindi niyo po ako kilala. Kapag po natuto na akong maggamot balang araw, sana po maalala niyo rin ako." Halos sabay-sabay na naghalakhakan ang ilang nurse at doktor na saksi sa tagpong iyon. May isang doktor pa na pabirong sumigaw, "Oh, Benjo, galingan mo ha? Baka ikaw na ang bagong head doctor dito." Pinagtawanan siya ng lahat at maging ang ibang kasambahay ay napailing na lang. Nang makita ito ni Angela at Marco, tagad silang lumapit sa ama. "Papa, tama na po. Hindi niyo kailangang pilitin si Benjo. Bata lang po siya, gusto lang niyang makatulong." Pigil ni Angela, baka sang-inis at awa sa bata. Ngunit hindi nagpapigil si Don Ernesto. "Hayaan niyo siya. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya ng batang yan. Minsan mas magaling pa ang mahirap sa mayaman." Napahinto ang lahat at naging seryoso ang mukha ng matanda. Para bang sa likod ng galit at inis, may nararamdaman din siyang kakaiba kay Benjo. Hindi nag-atubili si Benjo at maingat na nilapitan ang kama ni Don Ernesto. Inayos niya ang kumot at pinunasan ang pawis ng matanda gamit ang panyo. "Lolo, huwag po kayong masyadong magalit.
Baka po lalong bumigat ang pakiramdam nyo. Minsan po, ang puso, kailangan din ng pahinga. Hindi lang katawan ang nilalabanan natin. Natahimik ang kwarto. Tahimik na napayuko si Don Ernesto at parang may naantig sa loob niya. Hindi sanay na may ganitong kabait na batang lumalapit nang walang hinihintay na kapalit. Bata, anong pangalan mo? Mahina ngunit seryosong tanong ng matanda. Benjo po. Benjo ang pangalan ko, lolo. Sagot ng bata sabay ngiti. Benjo, ang tatay ko dati, mahirap din. Pero nagsikap siya, kaya ko nakuha lahat ng ito. Pero ngayon, parang nakakalimot na ako sa simula. Mahina ang tinig ni Don Ernesto. Tila nababalikan ang sariling pagkabata. Lumipas ang ilang sandali at unti-unting napawi ang tensyon sa paligid. Sa kabila ng mga biro at pang-uuyam, ipinagpatuloy ni Benjo ang pag-aalaga kay Don Ernesto. Kinakausap siya ng mahina, hinihimas ang likod kapag sumasakit at pinipilit bigyan ng lakas ng loob. Minsan, habang nagpapahinga ang matanda, nagsalita si Benjo. Lolo, alam niyo po, marami pong batang tulad ko na nangangarap. Kahit po hindi kami mayaman, gusto naming matutong tumulong sa iba. Sana pong balang araw, mas madami pa pong Benjo sa mundo. Yung hindi sumusuko kahit nilalait ng iba. Hindi sumagot si Don Ernesto, ngunit baka sa mukha niya ang lalim ng iniisip. Tumayo siya at dahan-dahang bumalik sa kama. Sige Benjo, subukan mo. Hindi ko alam kung ano mangyayari, pero salamat. Ngayon lang ulit may nagpakita sa akin ng malasakit nang walang hinihintay na sukli. Lumabas si Angela at Marco sa kwarto, tinapik si Benjo sa balikat at tahimik na nagpasalamat. Sa koridor, nag-abang pa rin ang ibang nurse at doktor, ngunit ngayoy tila may halong paghanga na ang tingin nila kay Benjo. Sa buong maghapon, ipinagpatuloy ng bata ang pag-aalaga kay Don Ernesto. Hindi man siya marunong sa medisina, pinili niyang umalalay at magbigay ng inspirasyon sa matanda. At sa bawat sandaling lumilipas, nagbago ang ihip ng hangin sa ospital. Parang may bago at mas malakas na pag-asa. Hindi lang para kay Don Ernesto, kundi pati na rin sa batang palaboy na si Benjo, na tahimik ngunit buong tapang na bumubuo ng pagbabago sa mundong minsang itinutulak lang sa gilid. Sa pagbabalik ni Don Ernesto sa kwarto matapos ang mapanghamong alok, tila may kakaibang katahimikan ang bumalot sa gabi. Ang mga ilaw sa ospital ay mahina na lamang. Nagmumukhang malamlam ang lahat ng sulok at ang bawat anino ay sumasayaw sa kisame sa bawat kibot ng hangin. Bagaman napuno ng tawanan at pangungutya ang hapon, ngayon ay natatabunan ito ng isang uri ng pag-asa na hindi maipaliwanag ni Benjo. Hindi niya iniwan si Don Ernesto buong magdamag, hindi siya napagod o nakaramdam ng inip. Sa halip mas naramdaman niyang may dapat siyang gampanan, isang responsibilidad na hindi hinihingi ng iba kundi ng sarili niyang budi. Habang umuupo sa tabi ng kama ng matanda, inilabas niya ang maliit na bag na laging dala. Kunwaring hinahanap ang basahan, ngunit ang totoo gusto lamang niyang siguraduhin na malapit siya sakaling may kailanganin ang matanda. Tahimik na nagmasid si Benjo sa bawat galaw ni Don Ernesto. Kapag nagpapalit ng posisyon ang matanda, marahan niya itong tinutulungan. Sa tuwing pawisan o nilalamig, pinupunasan niya ng malinis na bimpo ang noo nito. Lolo, gusto niyo po ng tubig? Tanong niya nang mapansin niyang nauuhaw si Don Ernesto. Mahinang tango lamang ang isinagot ng matanda. Habang pinapainom niya ito, narinig niya ang marahang paghinga ng matanda at minsang humabol ito ng buntong hininga. Sa pagitan ng katahimikan, nagkwento si Benjo. Alam niyo po, Lolo, dati po akong natatakot sa ospital kasi parang puro lungkot at sakit ang nandito. Pero ngayon po, iba na. Kasi dito ko po natutunan na kahit bata, may magagawa para sa iba. Kahit po walang pera, basta totoo ang puso, makakatulong. Hindi sumagot si Don Ernesto, ngunit napansin ni Benjo na dahan-dahang lumuluwag ang pagkakakuyom ng kamao ng matanda. Pila ba,
Sa bawat salita ni Benjo, may bahagyang bigat na nababawas sa kanyang dibdib. Kinagabihan, dumaan ang mga anak ni Don Ernesto at tahimik na nagpasalamat kay Benjo. Benjo, salamat sa pagbabantay kay Papa. Kung hindi dahil sa'yo, siguro lalo siyang malulungkot, bulong ni Angela bago tuluyang lumabas ng kwarto. Habang dahan-dahang lumalalim ang gabi, inalala ni Benjo ang kanyang pamilya, ang ina na maagang nawala, ang ama na hindi niya naabutan, at ang mga kaibigan niya sa ilalim ng tulay. Lolo, minsan po, iniisip ko, baka kaya po ako laging sinusubok ng buhay para mas tumatag ako. Hindi ko po alam kung hanggang kailan ako sa lansangan, pero sana balang araw makakahanap din ako ng tahanan. Marahang wika ni Benjo, na para bang sinusuyo ang sarili niyang pangarap. Tumango si Don Ernesto, at sa unang pagkakataon, nagsalita ng mahina ngunit malinaw. Alam mo, Benjo, minsan kailangan lang natin ng kaunting lakas ng loob para makita ang liwanag sa dilim. Bata pa ako noon, walang-wala rin kami. Pero nagsikap ako. Hindi ko naisip na babalik ako sa ganitong kalagayan. Pero salamat at may batang katulad mo na hindi ako iniwan. Pagkatapos ng usapan nila, mas naging kampante si Don Ernesto. Sa tuwing nasasaktan siya, imbes na sumigaw o magalit, marahan lang niyang sinasabi, "Benjo, pahingi ng tubig." O "Benjo, pakipatay ang ilaw." Tila ba lumambot ang kanyang puso at unti-unting bumabalik ang sigla. Habang dumadaan ang magdamag, hindi nagpatinag si Benjo sa pag-aalaga. Tuwing tumataas ang lagnat ng matanda, ipinapaalam niya agad sa nurse on duty. Natutunan na niyang gumamit ng simpleng thermometer at tama ang pagpunas ng malamig na bimpo. Hinahaplos niya ang likod ng matanda kapag hirap huminga at inaalalayan sa bawat pagbangon. May mga pagkakataon pa nga na kinailangan niyang alalayan ang matanda sa paliligo o pagbihis ng damit. At bagamat mahirap para sa isang bata, tinanggap niya iyon bilang parte ng kanyang pagmamalasakit. Nakita ng mga nurse ang dedikasyon ni Benjo, kaya't palihim nila itong tinutulungan. Binibigyan siya ng tinapay o tsokolate kapag gutom, at pinupuri kapag nakikita nilang maayos niyang inaalagaan si Don Ernesto. Sa kalagitnaan ng madaling araw, biglang nagising si Don Ernesto mula sa malalim na pagkakatulog. Pinawisan siya ng malamig at mabilis ang tibok ng puso. Agad lumapit si Benjo, hinawakan ang kamay ng matanda at barahang nagsalita, "Lolo, huminga lang po kayo ng malalim. Nandito lang po ako." Unti-unting bumalik ang normal na tibok ng puso ng matanda at dahan-dahang napawi ang kaba. Bago sumikat ang araw, naramdaman ni Benjo ang kakaibang init mula kay Don Ernesto. Pagmulat ng mata ng matanda, ngumiti ito ng bahagya kay Benjo at mahina ngunit malinaw na nagsalita, "Salamat Benjo, hindi mo alam kung gaano mo ako natulungan." Nang dumating ang umaga, nagulat ang mga nurse at doktor. Nakita nilang bumangon si Don Ernesto mula sa kama. Nagawang maupo ng diretsyo at makipag-usap ng maayos. Hindi makapaniwala ang lahat. Ang matandang ilang linggo nang halos hindi makakain, ngayon ay biglang nagkaroon ng lakas. Ipinatawag ng chief doctor ang pamilya at halos sabay-sabay na napaluha ang mga anak sa nakita nilang pagbabago. "Kumain ako, Angela," natangiting sabi ni Don Ernesto. "Pakikuha mo nga ng tinapay at kape, miss ko na." Tumingin siya kay Benjo at marahang tinapik ang balikat ng bata. "Iba ka, Benjo. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako muling naramdaman na may nagmamalasakit, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa puso." Sa kabila ng lahat ng hirap at pagsubo, nagtagumpay ang isang batang palaboy na mapawi ang takot, galit at pangamba ng isang matandang minsang isinumpa ng sarili niyang kayamanan. At sa pagsikat ng araw, hindi lang isang milagro ang nasaksihan ng buong ospital, kundi ang bunga ng kabutihan, pag-asa at tapat na pagmamahal na hindi matutumbasan ng anumang yaman. Kumalat sa buong ospital ang mabilis na pagbuti ng kalagayan ni Don Ernesto. Parang isang kwentong mahirap paniwalaan.
ang mapandang inakalang wala ng pag-asa ay biglang nagkaroon ng lakas. At ang batang palaboy na dati hindi pinapansin ay naging bida ng sandaling iyon. Mabilis ang pagdating ng mga balita. Mula sa mga nurse at doktor, kumalat ito sa mga pasyente, hanggang makarating sa mga reporter na palaging naghahanap ng kakaibang istorya. Maagang dumating ang araw na iyon, at sa bawat kwarto ng ospital, maririnig ang usap-usapan. Alam mo ba, yung batang Benjo daw ang nagbantay kay Don Ernesto buong gabi. Sabi ng mga nurse, parang may himala raw na nangyari. Sa waiting area, nag-uupo ka ng mga kamag-anak at staff ng ospital. Nariyan ang ibang dating nagmamaliit kay Benjo, na ngayon ay tahimik na lang at napapaisip kung paano nagawa ng bata ang tila imposibleng bagay. Habang abala ang lahat sa pagsubaybay sa balita, bumisita sa kwarto ni Don Ernesto ang isang grupo ng media. Don Ernesto, totoo po ba na ang batang palaboy ang naging dahilan ng mabilis niyong paggaling? Tanong ng isang mamamahayag na may dalang kamera at mikropono. Bahagyang ngumiti si Don Ernesto at tiningnan si Benjo na nakaupo sa isang tabi. Hawak pa rin ang basahan na tila alagan-alaga na niya. Oo, totoo. Kung hindi dahil kay Benjo, baka wala na ako ngayon. Hindi lang siya basta bata, may puso siyang kayang talunin ng kayamanan at gamot. Sagot ni Don Ernesto na may halong pagkalma at pasasalamat. Hindi ko alam kung anong ginawa niya, pero naramdaman ko na hindi ako nag-isa. Siguro yun ang tunay na gamot. Nagkatinginan ang mga nurse at doktor at naramdaman ni Victoria na unti-unting lumalamig ang suporta ng mga tao sa paligid. Sa halip na maging sentro ng usapan, napahiya siya sa mata ng media. Pinalapit ng head nurse ang management at agad na inimbestigahan ang mga anomalya sa gamot at pag-alaga kay Don Ernesto. Unti-unting nabuking ang mga lihim na transaksyon at napilitang umamin ang ilang tauhan sa ospital na tumanggap ng suhol mula kay Victoria. Ang doktor na pinapaboran ni Victoria ay sinuspinde at si Victoria mismo ay ipinatawag ng board ng ospital upang magpaliwanag. Sa gitna ng kaguluhan, ipinatawag ni Don Ernesto ang kanyang pamilya. Sa kwarto, nandoon sina Angela, Marco at maging si Aling Marita na niyaya ni Benjo bilang pasasalamat sa lahat ng tulong nito noong wala pa siyang matakbuhan. Angela, Marco, gusto ko kayong ipakilala kay Benjo. Siya ang nagligtas sa akin. Hindi ko alam kung paano ko siya susuklian, pero gusto kong tuparin ang pangako ko, ang 1,000,000 piso. Pero higit pa doon, gusto kong siguraduhin na makapag-aral siya at magkaroon ng mas magandang buhay. Pahayag ni Don Ernesto habang mahigpit na hinawakan ang kamay ni Benjo. Lolo, hindi ko po kailangan ng pera. Gusto ko lang pong makapagtapos ng pag-aaral at makatulong sa mga batang katulad ko. Sagot ni Benjo, nangingilid ang luha, hindi sanay sa atensyon at papuri ng napakaraming tao. Ngumiti si Angela at lumapit sa bata, niyakap siya at nagpasalamat. Benjo, ang tapang mo. Hindi mo lang niligtas si Papa, kundi pati na rin ang buong pamilya namin. Si Marco naman ay tinapik ang balikat ng bata at mahigpit na nakipagkamay, sabay sabing, kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mag-atubiling lumapit sa amin. Hindi naglaon, dumagsa ang mga imbitasyon mula sa media, local government at ilang non-profit organizations. Makita po kami si Benjo, sabi ng isang reporter. Gusto naming malaman kung paano niya nagawang maging inspirasyon, hindi lang sa ospital, kundi sa buong komunidad. Tinanggap ni Benjo ang ilan sa mga imbitasyon, ngunit mas pinili niyang manatili pa rin sa ospital upang matulungan ang mga bagong pasyente at makasama ang mga kaibigan niya. Sa araw na ipinangako ni Don Ernesto na ibigay ang 1,000,000 kay Benjo, nagtipon ang mga nurse, doktor, kasambahay at maging ang ilang dating ng api sa bata. May mga hindi makapaniwala, may ilan namang tahimik na napapahanga. Si Benjo, dating tinutulak lang palayo dito, ngayon bida na ng lahat, bulong ng isang nurse sa kaibigan. Bago pa man maabot ni Benjo ang kanyang pangarap, unti-unti na niyang nararamdaman ang pagbabago. Sa bawat papuri at pasasalamat, sinisiguro niyang hindi siya malulunod sa papuri.
Sa halip, ibinabalik niya ang kabutihan sa lahat ng batang lansangan na dumadalaw sa ospital. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Kung kinaya ko, kaya nyo rin. Payo niya sa mga batang lumalapit at nagkukwento ng sariling pangarap. Nagpatuloy ang imbestigasyon sa mga anomalya ng ospital. Si Victoria ay tinanggal sa board ng kumpanya ni Don Ernesto at pinalitan ng mas karapat-dapat na tao. Maraming doktor ang nagsisi sa naging bahagi nila sa pananamantala at isa-isa silang humingi ng tawad kay Don Ernesto at sa buong pamilya. Lumipas ang ilang araw at mas lalong gumanda ang lagay ni Don Ernesto. Nakakakain na siya ng mag-isa, nakakapaglakad-lakad na sa koridor ng ospital at mas madalas na siyang makipagkwentuhan sa mga tao, lalo na kay Benjo. Mahalaga ang yaman, Benjo. Minsan niyang sabi habang naglalakad sila sa garden, pero mas mahalaga ang puso at malasakit. Sana kahit anong mangyari, manatili kang mabait at mapagpakumbaba. At sa panibagong umaga ng buhay, hindi lang pamilya ni Don Ernesto ang nagkaroon ng panibagong pag-asa, kundi pati ang buong komunidad na nakasaksi ng isang himala na pinasimulan ng isang batang palaboy at tinapos ng pag-asa, kabutihan at tunay na pagmamalasakit. Hindi pa rin kumakalma ang ingay sa ospital at sa buong komunidad ilang araw matapos ang pagkabigla sa paggaling ni Don Ernesto at ang pagbunyag sa papel ni Benjo. Sa kabila ng media coverage at patuloy na imbestigasyon sa anomalya sa ospital, nagbago na ang ihip ng hangin para kay Benjo. Kung dati-rati ay nilalayuan o tinitingnan siya ng mababa, ngayon ay marami na ang napapalapit at gustong maging bahagi ng kwento ng batang minsang itinutulak sa gilid ng lipunan. Isang linggo matapos ang okasyong binigyan siya ng 1 milyong piso at ipinangakong susuportahan siya sa pag-aaral, umaga pa lamang ay dumating na ang kotse ni Don Ernesto sa harap ng tinutuluyan ni Benjo sa ilalim ng tulay. Nang bumaba si Angela, agad siyang sinalubong ng mga kaibigan ni Benjo, sina Rosalie, Buboy at Ige, na abalang nag-aayos ng kanilang mga gamit. "Benjo, may bisita ka na naman!" sigaw ni Buboy. Hindi maitago ang tuwa sa mukha. Lumabas si Benjo, bit-bit ang lumang bag at ilang basahan. Napangiti siya nang makita si Angela. Bit-bit ang isang kahon ng school supplies at isang sobre. "Benjo, simula ngayon, opisyal ka ng scholar ni Papa. Hindi lang yon, mag-aaral ka na sa isang magandang private school dito sa syudad. Lahat ng kailangan mo, uniform, gamit, allowance, kami na ang bahala." Malugod na balita ni Angela. Hindi mapigilan ni Benjo ang luhang bumagsak mula sa kanyang mga mata. "Ate Angela, maraming salamat po. Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat sa lahat ng ginawa niyo sa akin." Mangyak-ngiyak niyang tugon. Miyakap siya ni Angela at sabay bulong. "Totoo yung sabi mo dati, hindi pera ang mahalaga kundi ang pagkatao mo. Gamitin mo yung opportunity na to para tulungan mo rin ang iba balang araw." Kinaumagahan, unang araw ni Benjo bilang estudyante. Bagong gupit, suot ang malinis na uniforme at bitbit ang bagong bag, pumasok siya sa eskwelahan na may halong kaba at tuwa. Hindi siya sanay sa malalambot na upuan, aircon na silid-aralan at mga kaibigang laging may baon. Sa una, may ilan pa ring nagdududa at nagtatanong sa kanya, "Ikaw ba yung Benjo na palaboy na naging viral?" Ngunit hindi niya ito inalintana. Sa tulong ng mga teacher at guidance counselor, unti-unti siyang nakahanap ng mga bagong kaibigan at naging bahagi ng eskwelahan. Habang si Benjo ay abala sa pag-aaral, si Aling Marita naman ay binigyan ng trabaho ni Don Ernesto bilang manager ng kantin sa parehong paaralan. Mula sa pagbebenta ng lugaw sa palengke, ngayon ay mas malaki na ang responsibilidad at kita ni Aling Marita. Tuwing lunch break, palaging nakikita ni Benjo si Aling Marita na abala sa pag-aasikaso ng mga pagkain. "Oh, Benjo, kumain ka muna ng mainit na sabaw bago bumalik sa klase." Tawag nito, laging may ngiting kasama. Lumawak pa ang pagbabago sa paligid ni Benjo. Sa ospital, tuwing bakasyon at weekends,
Bumabalik siya upang tumulong bilang volunteer sa charity ward. Hindi lang siya basta tagalinis o tagaalaga ng halaman. Ngayon ay nagtuturo na rin siya ng basic first aid sa mga batang pasyente, katuwang si Nurse Liza. Mga bata, tandaan nyo, hindi kailangan maging mayaman para makatulong. Maliit na bagay, malaki ang epekto basta totoo ang puso. Madalas niyang paalala. Ang inspirasyon ni Benjo ay umabot hanggang sa kumpanya ni Don Ernesto. Dahil sa kwento niya, naging mas malapit sa empleyado ang matanda. Nagpatawag ng regular na staff meeting si Don Ernesto at ipinaalala sa lahat ang halaga ng malasakit at pagkakaisa. Hindi tayo magiging matagumpay kung walang malasakit sa isa't isa. Pinapunayan ng batang ito na minsan ang tunay na yaman ay galing sa kabutihan ng puso. Pahayag ni Don Ernesto sa harap ng daan-daang empleyado. Unti-unting bumalik ang sigla at respeto ng publiko sa kumpanya. Dumami ang kliyente, bumalik ang tiwala ng mga partner, at lalong lumakas ang kanilang pundasyon. Ipinagdiwang ng pamilya ni Don Ernesto at mga empleyado ang tagumpay ng kumpanya, at bilang pasasalamat na mahagi sila ng libreng medical mission sa mahihirap na komunidad. Si Benjo ang naging batang tagapagsalita sa programa. Hindi po ako espesyal, ngunit naniwala po ako na may kabutihan sa bawat tao at iyon ang kailangan ng mundo. Lumapit din sa kanya ang ilan sa mga dating ng api at nagmaliit sa kanya. Isang araw, nilapitan siya ng isa sa mga batang nakaalipusta noon. Benjo, sorry sa lahat ng ginawa namin dati. Nahiya ako sa iyo, ang tapang mo at kabaitan. Pwede ba tayong magkaibigan? Buong pusong tinanggap ni Benjo ang paghingi ng tawad. Walang problema. Mas masarap maging kaibigan kaysa maging kaaway. Nakangiti niyang sagot. Sa bawat araw, lalong lumalawak ang mundo ni Benjo. Marami siyang natutunan hindi lang sa school, kundi sa buhay mismo. Hindi niya kinalimutan ang mga kaibigan sa ilalim ng tulay. Tuwing weekend, nagdadala siya ng pagkain at school supplies para sa mga bata. Kayong lahat, darating ang araw, makakapasok din sa eskwela. Maniwala lang kayo sa sarili niyo, pangako niya sa kanila. At habang binubuo ni Benjo ang bagong yugto ng buhay, dama niyang ang lahat ng naranasan, hirap, sakit at tagumpay ay nagtulak sa kanya para yakapin ang pagbabago. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa mga taong patuloy na nangangarap, kahit pa mahirap ang buhay. Sa bawat hakbang niya, ramdam ng lahat na ang dating batang palaboy ay tunay nang naging liwanag ng pag-asa para sa marami. Mabilis na nagbago ang takbo ng mga araw para kay Benjo at sa pamilyang minsang gumuho sa gitna ng trahedya. Habang tumitilaok ang bagong umaga, gumising si Benjo sa mas malinis na higaan, sa silid na bago at puno ng mga gamit pang eskwela. Pero ni minsan ay hindi niya nakakalimutan silipin ang buhay na iniwan sa ilalim ng tulay. Tuwing maadaan siya doon pauwi mula sa paaralan, hindi niya kayang hindi bumati kina Rosalie, Buboy at Ige. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Babalik ako, may dalaong pasalubong. Palaging pangako niya, habang nagpapakumbaba pa rin sa kabila ng mga bagong oportunidad. Ngunit ang pagbangon ng pamilya ni Don Ernesto ay hindi naging madali. Sa bawat pagsikat ng araw, sumabay ang mga balita, hindi lang tungkol kay Benjo, kundi lalo na sa kontrobersya ng pamilya. Sa media at social media, umingay ang pangalan ni Victoria at ng mga doktor na nadawit sa eskandalo ng ospital. Naglabasan ang iba't ibang opinyon. May mga nagtanggol kay Victoria, may mga lumait at nagbanta. Lumabas pa sa telebisyon ang ilang legal expert. Mabigat ang kasong kinakaharap ni Victoria. Hindi lang pag-abuso sa tiwala kundi endangerment ng pasyente. Maging sa mga kabarangay ni Benjo, usap-usapan ang patuloy na investigasyon. Isang hapon, habang nagpapahinga si Benjo sa reading area ng library, nilapitan siya ng guidance counselor ng eskwelahan. Benjo, alam kong mahirap na bigla kang nakilala, lalo na sa edad mo. Kung nahihirapan ka sa atensyon o sa mga tanong ng tao, pwede kang magsabi sa amin.
Hindi mo kailangang dalhin mag-isa ang bigat ng mundo. Napaisip si Benjo. Totoo nga, kahit masaya siya sa mga natatanggap, ramdam niya ang pressure sa paligid. Parang hindi sapat na nagbago ang buhay niya. May mga duda, may mga naiinggit, may ilan pang nagsasabing swerte lang siya. Ngunit tuwing kinakausap niya si Don Ernesto, nariyan palagi ang suporta. Benjo, kahit anong sabihin ng iba, mahalaga yung totoo mong ginawa. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Ang tunay na bayani, hindi nabubuhay sa papuri, kundi sa totoo niyang puso. Payo ng matanda isang gabi habang sabay silang kumakain ng tinapay. Minsan, sa kantin ng paaralan, nilapitan si Benjo ng grupo ng mga batang dati ay nanlalait sa kanya. Benjo, pa-picture naman, para viral kami sa TikTok. Biro ng isa habang ang iba ay nagtatawanan. Hindi na siya nasaktan, bagkus ay ngumiti at nakipaglaro. Sige, basta wag lang puro picture. Sama rin kayo minsan sa outreach natin, sagot niya. Lumalim pa ang mga hamon nang magsimula ang court case laban kay Victoria at mga doktor na nakinabang sa eskandalo. Tumagal ang usapin sa korte at bawat pagdinig ay sinusubaybayan ng media. Minsan, tinanong ni Angela si Benjo habang sabay silang nag-aaral sa sala ng bahay. Benjo, natatakot ako minsan na baka bumalik si Victoria para gumanti. Alam mo naman, may mga supporters pa rin siya. Tahimik na tumango si Benjo, ngunit nagpaalala. Ate, ang mahalaga po ay alam nating tama ang ginawa natin. Hindi nating hawak ang puso ng tao, pero hawak natin ang konsensya natin. Habang ang iba ay nakatutok sa balita, nagdesisyon si Benjo na ipagpatuloy ang pagtulong sa mga batang lansangan. Pinag-ipunan niya ang parte ng nakuha niyang pera upang bumili ng school supplies, pagkain at gamot. Sa tulong ng guidance counselor at ni Angela, naglunsad siya ng feeding program tuwing Sabado sa plaza. Dito, nagsimulang dumami ang mga batang nakikilala niya, hindi lang mula sa dating grupo sa ilalim ng tulay, kundi pati na rin sa mga liblib na kalye ng lungsod. Kayong mga bata, hindi imposibleng magbago ang buhay. Lahat tayo pwedeng maging Benjo sa sariling paraan. Wika niya habang nag-aabot ng lugaw at notebook. Dahil sa pagtulong niya, unti-unting lumambot ang puso ng mga dating kaaway. Maging ang ilang kasambahay ng pamilya ni Don Ernesto na minsan ay nagdududa kay Benjo. Ngayon ay humanga at lumapit. Iho, sana noon pa kita nakilala. Malaking inspirasyon ka sa aming lahat. Bulong ni Mang Lando, ang matandang harbinero. Sa bawat pagbabago, naging mas malapit sina Benjo at Don Ernesto. Minsan, tuwing Sabado ng gabi, nagkakasama silang maglakad sa garden ng ospital habang nagkukwento ng nakaraan. Nung bata ako, mas mahirap pa ako kaysa sayo. Ang kaibahan lang, hindi ko nahanap ang Benjo sa buhay ko. Kaya sumama ang ugali ko nung tumanda. Aminado ni Don Ernesto, sabay tawa. Ako po lolo, lagi kong pinapangarap na balang araw. Ako na yung magiging Benjo sa ibang bata. Sagot ng bata, nakangiting tumingala sa matanda. Ngunit ang tagumpay ay may kaakibat na pagsubok. Habang lumalaki ang pangalan ni Benjo, dumarami rin ang mga taong may opinyon sa kanya. May mga nagsasabing ginagamit lang siya ng media, may mga nagdududa sa tunay na intensyon ng kanyang pagtulong. Sa social media, may mga bashers na nagpo-post ng masasakit na salita. May gumagaya ng kwento niya para sa sariling content. Hindi ito naiwasan ni Benjo. Madalas ay masakit pero natutunan niyang huwag magpaapekto. Lalong tumibay ang loob niya at napagtanto niyang bahagi iyon ng pagiging inspirasyon. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy si Benjo sa pagtulong at pag-aaral. Inayos niya ang schedule para mapagsabay ang eskwela, pagtulong sa ospital at outreach para sa mga bata. Tuwing gabi, bago matulog, nagpapasalamat siya sa bawat biyaya at hiling na balang araw. Hindi lang siya ang magtagumpay kundi pati lahat ng batang nangangarap. Sa mga panalangin niya, palaging kasama ang dating buhay sa tansada, bilang paalala na walang imposible kahit sa pinakamatinding hamon ng mundo. Umaga ng Sabado, tila mas mainit ang araw at mas maliwanag ang paligid ng plaza. Masiglang dumating si Benjo.
Dala ang mga supot ng pagkain at munting mga laruan para sa feeding program na siya mismo ang nagsimula. Kasama niya ang ilang volunteers mula sa eskwelahan, pati na ang mga dati niyang kaibigan sa ilalim ng tulay. "Salamat po, Benjo," sigaw ng mga batang nakapila. Sabik na tinatanggap ang lugaw at tinapay na hatid niya. Ang saya sa kanilang mga mata ay nagsilbing paalala kay Benjo na ang bawat biyayang natanggap niya ay hindi dapat manatili lamang sa kanya. Lumapit si Angela, bitbit ang ilang kahon ng gatas at damit. "Benjo, ikaw na talaga ang bayani ng mga bata. Hindi ka na lang nila kuya, kundi parang nanay at tatay na rin." Biro niya habang tinutulungan ang mga batang nagsusuot ng bagong tsinelas. Mumiti si Benjo at tinapik sa balikat si Angela. "Ate, lahat ng ito hindi magiging posible kung wala ang suporta nyo. Hindi lang ako ang bida dito, pati kayo." Sa gitna ng feeding program, napansin ni Benjo ang isang itim na kotse na unti-unting huminto sa tapat ng plaza. Bumaba ang isang babae na pamilyar ang mga mata. Si Victoria. Kaharap nito si Don Ernesto. Seryosong nakatingin, ngunit hindi maitatanggi ang halong awa at panamba sa kanyang mukha. Tahimik na naglakad si Victoria papalapit kay Benjo. Bungas sa mukha ang pagsisisi at pag-aalala. May ilang saglit na katahimikan bago siya nagsalita. "Benjo, pwede ba kitang makausap?" Tumango si Benjo at naglakad sila papalayo sa gulo ng feeding program. Malalim ang hinga ni Victoria bago nagsimula. "Hindi ko alam kung paano ako magsosorry. Hindi ko binigyan ng halaga ang buhay ni Papa at ginusto kong kunin ang hindi dapat sa akin. Nabulag ako ng takot at kasakiman. Benjo, patawarin mo ako. Alam ko hindi mababago ng sorry ang lahat, pero gusto ko nang itama ang mga pagkakamali ko." Tahimik si Benjo. Pilit pinag-iisipan ang narinig. "Ate Victoria, hindi ko po naranasan na magkaroon ng kumpletong pamilya, kaya hindi ko alam ang sakit ng pagtatalo niyo noon. Pero ang natutunan ko po, lahat ng tao pwedeng magbago. Ang importante, tinanggap niyo ang mali niyo at handang itama. Patawad ko po kayo, pero mas mahalaga, mapatawad niyo rin ang sarili niyo at humingi kayo ng tawad kay Don Ernesto at sa pamilya niyo." Napaluha si Victoria at agad na lumapit kay Don Ernesto. Sa harap ng mga anak, kasambahay at ilang empleyado, lumuhod si Victoria. "Tiyuhin, patawarin mo ako. Nasaktan kita, ang mga pinsan ko, at halos wasakin ko ang pamilyang ito. Pinagsisihan ko na ang lahat at handa akong magbayad at magbago." Lumapit si Don Ernesto. Inulungan si Victoria tumayo at marahang niyakap. "Victoria, lahat tayo nagkakamali. Ang mahalaga, natuto ka at bumalik ka sa amin. Kung may nabago ka man sa pamilya, sana mas lalo tayong tumibay dahil doon." Sabay na lumapit sina Angela at Marco at sabay-sabay nilang niyakap si Victoria. Sa gitna ng plaza, napuno ng palakpakan at iyakan ang eksena. Ilang bata ang lumapit, tumulong mag-abot ng panyo, at kahit si Aling Marita ay napapaluha habang pinagmamasdan ang tagpong iyon. Nagsimula ang panibagong yugto sa pamilya. Tinanggap ni Don Ernesto si Victoria muli sa kanilang bahay, ngunit may kondisyon. Tutulong ito sa mga charity project at magtatrabaho sa kumpanya mula sa pinakamababang posisyon. "Gusto ko makita kung paano ka matututo ng tunay na malasakit, hindi lang para sa pamilya kundi para sa ibang tao," wika ni Don Ernesto. Naging inspirasyon ang kwento ng pagpapatawad at pagbabago. Kumalat ito sa social media at lokal na pahayagan. Maging ang mga batang tinulungan ni Benjo ay natutong magpatawad sa mga kaaway nila sa kalye at nagtulungan para mas gumaan ang buhay sa lansangan. Lumapit si Buboy kay Benjo. "Alam mo, Benjo, dati galit ako sa mga batang nagnanakaw ng barya ko. Pero dahil sa'yo, natutunan kong magtatawad." "Ayos yan, Buboy. Ang daming mas gumagaan kapag wala tayong galit," sagot ni Benjo, sabay abot ng bagong tsinelas. Kasabay ng paglaganap ng inspirasyon, umabot sa bayan ang balita ng kabayanihan ni Benjo. Inimbitahan siya ng lokal na pamahalaan upang gawaran ng parangal bilang kabataang modelo ng lungsod. Suot ang malinis na polo
Umakyat siya sa entablado at nagbigay ng maikling mensahe. Hindi po ako perpekto, pero natutunan ko po na kahit galing ka sa wala, pwede kang tumulong at magpatawad. Sana lahat tayo matutong magsimula sa sarili para baguhin ang mundo. Lumapit ang ilang kabataan na dati nanlalait kay Benjo. Benjo, salamat ha, kasi dahil sa iyo natuto rin kaming magbago. Maraming tao ang napaiyak at napatawa sa kwento ng batang mula lansangan ay naging liwanag ng pag-asa at pagbabago. Dahil sa tagumpay at inspirasyon, dumami ang gustong tumulong kay Benjo sa kanyang feeding program. Maging ang mga dating kaaway, naging volunteers at donors. Lahat ng ito ay pinangarap lang noon ni Benjo, ang maging dahilan para mas dumami ang kabutihan at mas kumonti ang galit at inggit sa mundo. Sa bawat araw, hindi lang kabuhayan ang nabago, kundi pati ang pananaw ng buong komunidad. Sa bawat pagyakap, paghingi ng tawad at pagtulong, napatunayan na tunay ngang walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Sa pusong marunong magpatawad, doon nagsisimula ang pinakamalalim na pagbabago. Lumipas ang mga buwan matapos ang malaking pagbabago sa buhay ni Benjo, at sa bawat araw na dumaan ay unti-unti niyang natutupad ang mga pangarap na dati ay hanggang sa panaginip lang. Hindi na siya muling bumalik sa lansangan para mamalimos o magbenta ng basahan. Bagkus, naging abala siya sa eskwela, sa pagtulong sa mga bata at sa mga bagong responsibilidad na dumaraing sa buhay niya. Isang Lunes ng umaga, habang papasok si Benjo sa eskwela, sinalubong siya ng mga kaklase at guro. Benjo, sali ka raw sa patimpalak ng school para sa mga kabataang leader. Sabi ni Principal, ikaw daw ang pinakamagandang halimbawa ng leadership. Masayang sambit ng isa niyang kaibigan. Nahiya si Benjo, ngunit pilit na ngumiti. Sigurado ba kayo dyan? Baka mapahiya lang ako. Biro niya, ngunit dama sa tinig niya ang pag-aalinlangan. Ngunit pinatibay siya ng mga pangaral ng mga naging guro at kaibigan. Benjo, wag mong isipin na maliit ka. Marami kang napasaya at natulungan. Gamitin mo ang kwento mo para mas marami pang bata ang umasa at mangarap. Paalala ni Teacher Carla na minsan na ring naging volunteer sa feeding program. Napilitang maghanda si Benjo. Sa bawat gabi, nagbabasa siya ng libro, nagpa-practice ng pagsasalita sa harap ng salamin, at humihingi ng payo kay Angela at Don Ernesto. Benjo, huwag kang matakot. Ang totoong leader, hindi perpekto, basta may puso at tunay na malasakit, sabi ni Don Ernesto habang magkasabay silang naglalakad sa garden. Dumating ang araw ng patimpalak. Hindi sukat akalain ni Benjo na mapipili siyang manalo bilang Junior Leadership Awardee ng buong paaralan. Lumapit ang principal at iniabot ang tropeo. Sabay sabing, hindi lang katalinuhan ang sukatan ng tagumpay, Benjo. Ang puso mo ang naging puhunan mo sa lahat. Kasabay ng tagumpay sa eskwela, lalo pang lumawak ang feeding program na sinimulan niya. Sa tulong ng pamahalaan at ilang private sponsors, hindi na lang lansangan sa syudad ang naabot niya. Isang araw, inimbitahan siya ni Mayor upang samahan sa pagbubukas ng bagong community center para sa mga batang mahihirap. Ikaw ang gusto kong maging unang batang ambasador ng programa, Benjo. Masayang pahayag ng Mayor. Ang kwento mo, inspirasyon sa libo-libong bata sa lungsod. Habang tumatagal, hindi na lang basta si Benjo ang kinikilala. Pati mga dating batang palaboy na naging kaibigan niya ay unti-unti na ring nabibigyan ng bagong pagkakataon. Si Rosalie, nag-aral na bilang working scholar sa parehong eskwelahan ni Benjo. Si Ige ay tinanggap bilang junior staff sa community center. At si Buboy ay natutong magsulat ng tula at kwento na ine-feature ng school paper. Isang gabi, habang nag-uusap sila sa maliit na karinderya ni Aling Marita, hindi mapigilan ni Benjo ang mapaluha sa tuwa. Aling Marita, dati po, ang tanging hiling ko lang ay makatapos ng elementarya. Ngayon, parang napakadami ng pinto na bumukas. Hindi ko po ito mararating kung wala kayo, sabi niya sabay abot ng yakap sa matanda. Tandaan mo, Benjo, lahat ng kabutihang ginawa mo,
doble pa ang babalik sa'yo. Lalo na kung hindi mo iniisip ang sarili mo lang, sagot ni Aling Marita. Hawak ang kamay ni Benjo na ngayon ay puno na ng kalyo, patunay ng pagsusumikap. Hindi rin nawala ang tulong at gabay ng pamilya ni Don Ernesto. Si Angela ang naging parang ate at mentor. Palaging gumagabay tuwing may bagong pagsubok. Si Marco naman ay naging tagapagtanggol niya tuwing may bumabatikos. Si Don Ernesto, bagamat tumatanda na, ay palaging nagtutulak kay Benjo na maging matatag sa bawat desisyon. Anak, ang pinakamahalaga sa lahat, matuto kang magpatawad sa sarili. Minsan, hindi lang galit sa iba ang mabigat, kundi galit sa sariling kahinaan. Yakapin mo lahat ng pinagdaanan mo at gawin mong lakas ang bawat sugat. Habang lumalawak ang mundo ni Benjo, natutunan din niyang tumanggap ng bagong pagkakaibigan. May mga estudyante mula sa ibang paaralan na lumapit sa kanya para magpatulong magtayo ng sariling outreach program. Pinag-aralan ni Benjo kung paano mag-organize, magplano ng mga gawain, at matutong magtiwala sa kakayahan ng bawat miyembro. Minsan, habang naglilinis siya sa community center, nilapitan siya ng isang batang lalaki. Kuya Benjo, totoo ba dati kang palaboy? Sabi ng mga teacher, pwede rin akong mangarap kahit mahirap. Lumuhod si Benjo at marahang ngumiti. Totoo yun, bunso. Lahat tayo may kwento. Kahit mahirap ka o mayaman, pareho lang tayong may pangarap. Kapag tumulong ka sa iba, mas mabilis mo pang mararating ang gusto mo. Huwag kang matatakot, basta wag lang susuko. Lumipas pa ang mga araw at mas lalo pang dumami ang batang nagkaroon ng lakas ng loob, mag-aral, mangarap at tumulong. Unti-unti, nababago hindi lang ang buhay ni Benjo, kundi pati ang takbo ng buong komunidad. Sa bawat feeding program, libreng tutorial at outreach na ginagabayan ni Benjo, mas dumarami ang natututo ng tunay na kahulugan ng pag-asa, pagtutulungan at pangarap. Sa huli, habang pinagmamasdan ni Benjo ang mga batang masayang tumatakbo sa plaza, napangiti siya. Alam niyang malayo pa ang kanyang mararating. Pero tiyak na ang bawat araw na lumilipas ay hakbang papalapit sa mas maliwanag na bukas. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa bawat batang nangangarap na balang araw, sila rin ay magiging liwanag sa dilim ng mundo. Dumating ang pagtatapos ng taon, at sa kabila ng mga pinagdaanan ni Benjo, mula sa paglalako ng basahan sa ilalim ng tulay, hanggang sa pagiging inspirasyon ng isang buong komunidad, parang saka lang niya lubos na naramdaman ang bigat at ganda ng bawat hakbang ng kanyang buhay. Sa eskwelahan, sabik na sabik ang lahat sa pagdiriwang ng moving up ceremony. Si Benjo, bagaman sanay sa simpleng pamumuhay, ay hindi maitago ang kaba at tuwa habang suot ang bagong polo at slacks na isinuot niya para sa espesyal na araw na iyon. Nasa harap ng entablado ang kanyang mga guro at kaklase, kabilang sa mga panauhin si Don Ernesto at pamilya, si Angela at Marco, maging si Aling Marita na nagsilbing tunay na nanay sa kanya. Lahat ng ito para kay Benjo ay parang panaginip lang noon. Nang tawagin ang pangalan niya bilang Most Inspiring Student, nagpalakpakan ng buong hall. Umakyat siya sa entablado, naiyak sa saya at nakanaw ang maraming batang dati kasama niyang natutulog sa ilalim ng tulay. Ngumiti siya sa kanila at sa mismong sandali na iyon, nabuo ang desisyon niya. Hindi niya kailanman tatalikuran ang pinagmulan. Pagkatapos ng seremonya, lumapit sa kanya si Principal at mahigpit na niyakap siya. Benjo, huwag mong kakalimutan na ang tunay na tagumpay ay hindi sinusukat ng medalya, kundi ng dami ng pusong nahawakan at nabago mo. Ipagpatuloy mo ang pagiging inspirasyon. Sa likod ng kasiyahan, inanyayahan ni Don Ernesto at Angela si Benjo at mga kaibigan sa isang simpleng salo-salo sa bahay nila. Habang masayang nagsasalo-salo, napansin ni Benjo ang mga dating kasamahan sa lansangan na ngayon ay may maayos ng buhay. Si Rosalie na natuto ng magbasa at magsulat, si Ige na mahusay na sa math, at si Buboy na masiglang nagkukwento ng mga plano para sa kolehiyo. Umupo si Don Ernesto sa tabi ni Benjo
at marahang nagsalita. Alam mo anak, maswerte akong nakilala kita. Akala ko dati, pera lang ang kayamanan. Pero ikaw ang nagpamulat sa akin na may mas mahalaga pa. Ang pamilya, ang malasakit at ang pagbabahagi ng biyaya. Hindi rin napigilan ni Angela ang luha habang pinagmamasdan si Benjo na masiglaring nag-aasikaso sa mga batang bisita sa bahay. Lumapit siya at niyakap si Benjo. Para kang totoong kapatid. Lahat ng pangarap mo, pangarap na rin namin. Nagpatuloy ang gabi sa saya at tawanan. Naging parang tunay na pamilya si Benjo sa pamilya ni Don Ernesto. At kahit anong pagsubok ang pinagdaanan nila, natutunan nilang ang tunay na yaman ay ang tiwala, pagmamahal at kabutihan sa isa't isa. Makalipas ang ilang linggo, muling bumalik si Benjo sa dating tambayan nila sa ilalim ng tulay. Dala-dala ang ilang supot ng pagkain, notebook at laruan. Hinanap niya ang mga batang hindi pa rin nakakatikim ng eskwela. Mga bata, alam ko mahirap ang buhay, pero gusto kong malaman nyo, hindi kayo nag-iisa. May mga taong handang tumulong, basta matuto lang kayong mangarap at lumaban. Masiglang sabi niya habang pinamimigay ang baon. Sa bawat kwento ng pagbangon at pag-asa na kanyang binabahagi, mas lalong dumami ang mga batang natutong magtiwala sa sarili at mangarap ng mataas. Ang dating kaibigan niyang si Buboy ay nagdesisyong kumuha ng scholarship, si Rosalie ay sumali sa writing contest, at si Ige naman ay nakatanggap ng offer na mag-training bilang junior volunteer sa ospital. Habang unti-unting gumaganda ang buhay ng marami sa paligid niya, naging mas bukas si Benjo sa mga hamon ng mundo. Marami pa ring pagsubok, may mga paninira, may mga balakid, at may mga pagkataong nadadapa siya. Ngunit sa bawat pagkatalo, hindi siya sumusuko. Hindi naman po ako espesyal. Minsan niyang wika sa harap ng maraming tao. Pero pinili ko pong hindi sumuko, pinili kong tumulong, at pinili kong maniwala na may mabuting inaharap ang bawat bata, mayaman man o mahirap. Sa muling pagdapo ng gabi, sabay-sabay silang nagdasal ng pasasalamat sa bawat biyayang natanggap. Lumapit si Don Ernesto at binulungan si Benjo. Anak, mula ngayon, hindi lang ikaw ang may bagong buhay. Dahil sa'yo, lahat kami natutong magpatawad, magmahal at maging mapagbigay. Ang mga salitang iyon ang tumatak sa puso ni Benjo. Mula sa pagiging batang palaboy na inakalang wala ng pag-asa, ngayoy naging liwanag siya para sa iba. Hindi lang pera o tagumpay ang naging sukli ng kanyang kabutihan, kundi ang pagmamahal ng isang pamilya at respeto ng buong komunidad. Sa huling sandali ng kwento, tumingala si Benjo sa bituin ng gabi, mariing ipinikit ang mga mata at taimtim na nagpasalamat. Salamat Panginoon sa lahat ng pinagdaanan. Salamat sa mga kaibigan, sa bagong pamilya at sa bawat oportunidad na binigay nyo. Sa puso ko, ito ang tunay na kayamanan. Habang bumabalik sa bagong tahanan, dala-dala ni Benjo ang kwento ng pagbangon. Isang kwento na magpapatuloy hindi lang sa kanya, kundi sa bawat batang nangangarap na balang araw kahit anong hirap, magbabago rin ang buhay at madidiskubre ang tunay na kayamanang hindi kayang sukatin ng anumang pera.